Channel. Kabanata 1151 hanggang 1160. Matapos ang hindi mabilang na henerasyon ng pananaliksik ng mga palsipikado, sa wakas ay natuklasan na ang pinakamalaking papel nito ay ang gamitin ito bilang isang daluyan para sa pagtunaw at pagpapanday. Nakita lang ni Tang Wulan ang ganitong uri ng metal at ang tubig ay naglalaman ng mga bihirang metal sa Zhenhua. Kadalasan, si Zhenhua mismo ay hindi handang gamitin ito. Ito ay isang bihirang at mahalagang bagay para sa master craftsman, at may isip ng isa kung gaano kataas ang halaga nito. Tulad lamang ng isang maliit na piraso ng bihirang metal, ang halaga nito ay maihahambing pa sa isang mecha sa antas ng Diyos. Gusto talaga ni Zhenhua na ibigay ito sa kanyang sarili, walang alinlangan na gusto niyang magdagdag ng higit pang mga uri ng metal sa 3-character battle armor kapag tinutunaw at pinanday ang 3-character battle armor sa mas malakas na antas. Anong klaseng pagmamahal ito? Tito, ito ay masyadong mahalaga. Hindi napigil ang sabihin ni Tang Wulan. Walang galit na sinabi ni Zhenhua, bakit, sa tingin mo ba ito ang nasa iyong bag? Huwag masyadong mag-isip ng maganda. Anong antas ng metal psychic si Jin Shui Xiangan? Una sa lahat, kailangan muna niyang pandayin ang kanyang sarili sa kung anong antas. Ito ang pinakapabago-bagong metal. Hindi madaling kumpletuhin ang kaluluwang paghuhulma nito. Kung hindi dahil dito, sa tingin ko, imposibleng maging matagumpay ako ng langit, na mapapahiya ka. Hindi ba mapeke si Jin Shui Xiangan? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tang Wulan ang pahayag na ito. Ang ganitong uri ng sekreto, natatakot ako na ang tiyuhin na isa ng master craftsman ang makakaalam. Dahil siya lang ang may kakayahang gamitin si Jin Shui Xiangan para subukan ang Tianduan. Napakahalaga ng elemento ng gintong tubig na ang mga ordinaryong tao ay mag-aalok nito kahit na makakuha sila ng kaunti nito, at ang mga nais gamitin ito para sa makalangit na pagpapanday ay ang lahat ng nangungunang pag-iral sa mainland, at natural na hindi nila ilalabas ang balitang ito upang mapababa ang gintong elemento ng tubig. Ang halaga ng Han. Magsimula na tayo. Kung matagumpay mong mapande ito, sa iyo na ito, kung hindi, babawiin ko. Sabi ni Zhenhua na may seryosong mukha. Oo, hindi na nagdahilan pa si Tang Wulan. Kailangan niya talaga si Jin Shui Xiangan. Kung ito ay umiiral, siya ay orihinal na nagplano na mag-fuse lamang ng 4 na uri ng mga metal sa 3 character na battle armor, para makapagdagdag siya ng hindi bababa sa 2 pang uri ng mga metal. Ang melt forging ng 2 metal na iyon ang gusto ko noon pa, at ang melt forging ng 6 na heavy metal, kahit nasa 4-character battle armor, ay napakabihirang, at lubos na makapagpapalakas ng battle armor. Sa ginto at tubig, ang rate ng tagumpay ay lubos na mapapabuti, at ang pagkakasya ng metal ay tataas ng malaki, na naglalagay ng matatag na pundasyon. Hanggat makumplito ang naturang 3-character battle armor, tiwala si Tang Wulan na makakalaban niya ang powerhouse ng title Daoluo level, kahit na ang kalaban ay isa ring battle armor master. Itinapat ang ginto at tubig at inilagay ito sa gitna ng forging platform, si Tang Wulan ay hindi nagmamadaling simulan ng pag-forging o pagkalsin nito muna, ngunit dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang mental na kapangyarihan upang makita ito. Pagdating sa espiritual na kaharian, ang espiritual na kapangyarihan ay katulad na ng kakanyahan, napapaligiran ng espiritual na kapangyarihan, na sumasakop sa gininto ang yugto ng tubig, tahimik na nadarama ang mga katangiang metal nito at ang sarili nitong sigla. Si Zhenhua at Mu Chen ay nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya. Si Mu Chen ay mas mabuti at walang naramdaman, ngunit bahagyang gumalaw ang mukha ni Zhenhua, at ang pagkabigla ay agad na dumaan sa kanyang mukha. Bilang isang divine craftsman, bagamat ang kanyang personal na lakas sa pakikipaglaban, ang kanyang cultivation base ay hindi maihahambing sa makapangyarihang title Daoluo, ngunit sa antas ng espiritual na kapangyarihan, hindi siya mas mababa sa anumang title Daoluo. Kung wala ang espiritual na kapangyarihang pundasyon ng espiritual na kaharian, imposibleng makumplito ang pagpapanday ng langit. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay napakatalino, at sa wakas ay naabot niya ang antas ng isang master craftsman. Sa makatuwid, sa sandaling ilabas ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, naramdaman ni Zhenhua na ang asensya ng espiritual na kapangyarihan, kasama ang perpektong pagsasama sa labas ng mundo, ay hindi ang katangian ng espiritual na kaharian. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay maaaring makagawa ng mga epekto tulad ng isang kaharian, na nakikita ang pinakabanayad na pag-iral. Mabuting bata, hindi nakakagulat na mabilis siyang makalusot, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay umabot sa ganoong antas, ito ay hindi kapanipaniwala. Habang humahanga sa kanyang puso, hindi napigilan ni Zhenhua na tumanggo ng palihim, at lalo siyang naging kumpiyansa na si Tang Wulan ay maaaring ma-promote sa antas ng master craftsman sa hinaharap. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, si Zhenhua ay gumawa ng galaw kay Mu Chen sa tabi niya. Sa simula, hindi ito naintindihan ni Mu Chen, ngunit pagkatapos magbuzz ang mga labi ni Zhenhua at magsalita ng ilang salita sa kanya, hindi rin niya maiwasang mapatitig. Bilang isang santo craftsman sa ika-8 antas, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay malayo pa rin sa espiritual na kaharian. Ito rin ang isa sa mga mahalagang dahilan kung bakit hindi siya ma-promote sa antas ng master craftsman sa buong buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na nagawa na ni Tang Wulan.
Walang naramdaman si Tang Wulan tungkol sa komunikasyon ni Zhenhua at Mu Chen, at ang buong atensyon niya ay nasa piraso ng ginto at may tubig na metal sa harap niya. Ang pagdama sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan ay ganap na iba sa nakikita gamit ang mata. Sa mundo ng espiritual na kapangyarihan, ang piraso ng gintong tubig na ito ay puno ng sigla. Ito ba ay likas na buhay? Sa madaling salita, ang piraso ng metal na ito ay orihinal na may estado na katulad ng pagkatapos ng espiritual na pagpapanday, paanong hindi ito nakakagulat? Pagkatapos ng maingat na pagkakakilanlan, makikita natin na ang panloob na istruktura ng Jinshui Xianghan ay napakatatag, ngunit napakaaktibo. Ang perpektong pagsasanib ng ginto at tubig ay walang mga bahid. Oo, maaari lamang itong ilarawan bilang perpekto. Ngunit ang elemento ng ginto ay patuloy na dumadaloy at nagbabago sa ilalim ng pagsasama ng elemento ng tubig. Ang pagbabago ng istruktura ng kanyang sariling mga pagbabago sa lahat ng oras. Kahit na ang pinaka-hindi matatag na metal na nakita ni Tang Wulan ay hindi maihahambing sa piraso ng ginto at tubig sa kanyang harapan. Ang Mars ng ginto at tubig ay maaaring inilarawan bilang daloy ng tubig. Para itong kakaibang maliit na espasyo kung saan umiikot, dumadaloy at nagbabago ang gintong elemento ng tubig. Ito ay talagang kawili-wili. Bahagyang nakaangat ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan. Hindi siya nakaramdam ng kahihiyan sa mataas na kahirapan sa pagpapanday nito, ngunit sabik siyang subukan. Ang iba ay hindi maunawaan ang misteryo nito, at sa kanilang sariling espiritual na kapangyarihan, nararamdaman nila ang mga pagbabago nito sa bawat sandali. Walang pag-aalinlangan na ang mga pagbabago ni Jin Shui Xiangan ay hindi regular, at imposibleng maunawaan ang mga katangian nito kung ito ay huwad ng isang ordinaryong forge, lalo pa ang soul forge, kahit na ito ay 100 forging o 1,000 forging, ito ay magiging lubhang mahirap. Pero iba para sa sarili ko. Dahil ito ay isang pagsasanib ng mga elemento tulad ng isang buhay na katawan, maaari mong subukang kontrolin ang mga gintong elemento ng tubig na ito sa pamamagitan ng iyong sariling mental na kapangyarihan. Hindi mo kailangang ayusin ang mga ito, tulungan lamang silang bumuo ng kanilang sariling mga patakaran ng pagpapatakbo, na sapat na upang makipagtulungan sa kanilang sariling panday. Sa pag-iisip nito, ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay nagmamadaling lumabas, umiikot ng pabalik-balik sa paligid ni Jin Shui Xiangan, binalot ito, patuloy na binubugbog at sinasalakay, sinusubukang maapektuhan ito. Mula sa pananaw ni Mu Chen at Zhenhua, makikita mo na ang ibabaw ng nakakasilaw na golden water phase ay nag-covered ng isang layer ng golden orchid two-color light fog. Ang light fog ay diffuse, tulad ng water vapor, ang sarili nitong halo ay nagsimula na ring mag-iba-iba, hindi mabilang masyadong matindi, ngunit makikita ito sa mata. Good boy. Bulong ni Mu Chen sa kanyang puso. Siyempre, mayroon din siyang paraan para huwadin si Jin Shui Xiangan, ngunit talagang hindi niya direktang maimpluwensyahan ang piraso ng metal na ito na may kapangyarihang pangkaisipan tulad ng ginawa ni Tang Wulan. Nahigitan na nito ang kaya niyang gawin. Kategorya, ngunit ginawa iyon ni Tang Wulan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at biglang, binuksan niya ang kanyang mga mata. Biglang lumabas sa kanyang mga mata ang dalawang matibay na purple electric lights, iyon ay ang purple magic pupil. Ang purple magic pupil mismo ay isang paraan ng mental attack, isang paraan ng pagsasanay ng mga mata, ngunit sa parehong oras ito ay isang paraan din ng paggamit ng mental power. Si Tang Wulan mismo ay hindi nagawang linangin ang Purple Demon Eye sa pinakamataas na antas, ngunit habang ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay itinaas sa espiritual na kaharian, ang kanyang Purple Demon Eye ay pumasok din sa ikatlong antas. Ang Purple Magic Pupil ay may kabuuang 4 na kaharian, ibig sabihin, Banayad, Zumi, Mustasa, at Malawak. Matapos makapasok sa Third Realm Mustard Seed, ang mental power ni Tang Wulan ay makokontrol na tulad ng isang braso, at sa parehong oras ay nakikita niya ang sobrang banayad na pag-iral sa pamamagitan ng kanyang paningin. Sa oras na ito, ang espiritu ng Purple Magic Pupil ay sumabog, na sumasakop sa buong piraso ng metal halos kaagad, at ang ibabaw ng metal ay naglalabas ng mahinang kinang. Kapag na-stimulate ng Purple Magic Pupil, ang gininto ang elemento ng tubig ay biglang gumawa ng hagong na tunog. Sa isang iglap, ang dalawang kulay ng ginto at asul ay kumikinang ng maliwanag, at ang buong forging room na nagniningning ay na-render sa parehong kulay. Sabay na itinaas ni Tang Wulan ang dalawang kamay, at ang dalawang kaluluwang naghuhukay ng lumulubog na mga pilak na martilyo ay nahulog sa kanyang mga palad. Ito ay tiyak na hindi mabuti para sa pagpapanday ng mga martilyo sa mga tuntunin ng mga materyales. Ang immersion silver ay isa lamang sa mga pinakakaraniwang bihirang metal. Gayunpaman, ang pares na ito ni Shenyin Hammers ay sinusundan siya mula noong una niyang natamo ang tagumpay sa forging, at nagsagawa siya ng pagsasanay sa dugo. Masasabing ang mga ito ay konektado sa kanyang kaluluwa at dugo, at sila ay huwad sa kasalukuyang estado ng hakbang-hakbang. Ito ang forging hammer na pinakakatugma sa Tang Wulan. Ang ibabaw ng dobleng martilyo ay naglalabas ng malambot na halo, at ang Shenyin na iyon ay tila nabuhay. Hindi na-calcinate ni Tang Wulan ang golden water face culvert, at ang isang pares ng lumulubog na pilak na martilyo ay bumagsak na parang bulalakaw na humahabol sa buwan. Dang, 2 beses.
Ang mabigat na pilak na martilyo ay tumama sa Golden Water Face Han, at agad na napukaw ang Golden Blue Light halo ng Golden Water Face Han. Sa ilang sandali, ang ginintuang at asul na ilaw ay biglang kumislap, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng malabo. Ang mabigat na pilak na martilyo sa kamay ni Tang Wulan ay lumiwanag din sa sandali ng banggaan, ang maliwanag na pilak na ilaw ay nakasisilaw, at nagkaroon ng pakiramdam ng mataas na presyon. Mula sa likas na katangian ng metal, sina Shen Yin at Jin Shui Xiangan ay hindi magkapareho, magkalayo sila. Ngunit ang Shen Yin Hammer sa mga kamay ni Tang Wulan ay nakumpleto na ang pagkakaroon ng Soul Forging, at nakumpleto ang pagsupil kay Jin Shui Xiangan sa isang iglap. Ang isang pares ng nakalubog na martilyo na pilak ay ibinagsak ng sunod-sunod, napakatalino. Sa susunod na sandali nang lumipad ang gininto ang asul na liwanag, sa ilalim ng pilak na liwanag, at ginabayan ng espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan, ang gininto ang asul na liwanag na ibinubuga ng gininto ang tubig na Xiangan ay bahagyang dahan-dahan. Lil Iko. Sigaw ni Tang Wulan. Sa sandaling uminom siya, maging sina Zhenhua at Mu Chen ay nakaramdam ng pagkagulat, na parabang ang dugo sa kanilang mga katawan ay umiikot ng marahas. Lahat sila ay may soul nuclei, at ang kapangyarihan ng espiritu sa paligid ng soul nucleus ay biglang gumalaw ng marahas. Umiikot sa mataas na bilis, na nagpapakinang sa ibabaw ng kanilang mga katawan sa kapangyarihan ng espiritu. Ano ang kakayahan na ito? Parehong natigilan sina Zhenhua at Mu Chen. Tiyak na may kaalaman sila, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong sitwasyon kung saan ang espiritu ng kapangyarihan ng iba ay maaaring maapektuhan ng tunog. Bagamat wala silang anumang panlaban, ang Zhenhua ay ang cultivation base ng Title Daoluo, at si Mu Chen ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Title Daoluo. Malinaw na mas mababa sa kanila si Tang Wulan sa kapangyarihan ng espiritu, ngunit maaari itong makaapekto sa kanila sa isang simpleng salita. Anong nakakatakot na kakayahan ito? Hindi nakita sa loob lamang ng ilang buwan, walang duda na ang rate ng paglago ni Tang Wulan ay lumampas sa kanilang paghuhusga. Isang mas kakaibang eksena ang lumitaw. Ang ginintuang at parang tubig na liwanag na bumagal, na sinabayan ng sumisigaw na sigaw ni Tang Wulan, ang ginintuang asul na liwanag ay nagsimulang umikot na parang whirlpool. Sa simula, ang kinang ng dalawang kulay ay medyo hindi pantay, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanilang mga tilapon ay nagsimulang dahan-daang nagsasapawan, at ang dalawang kulay ng liwanag ay nakapatong sa isa't isa at nagbago ng pantay. Ang Tang Wulan ay hindi isang pamamaraan ng pagpapanday, ngunit isang natatanging kakayahan sa talento, si Long Wei, na pagmamay-ari niya. Ang Dragon Deterrence, mismo ay naglalaman ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan. Nang makamit ni Tang Wulan ang kanyang martial soul real body cultivation base at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pumasok sa espiritual na kaharian, ang kanyang likas na kakayahan na kabilang sa Golden Dragon King ay nagising din. Ang dalawang kakayahan, sina Long Wei at Long Gang, ay lubos na pinahusay. Sariling paglilinang ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang dalawang mahusay na talento na ito ay maaari ding isama sa alinman sa kanyang sariling mga estilo ng pakikipaglaban. Itinaas ni Tang Wulan ang Yin-Yin martilyo, na may malabong ngiti sa kanyang mukha, at muling nahulog ang dalawang martilyo, ngunit ang bilis ng pagbagsak ay tila napakabagal. Nang muling tumama kay Jin Shui Xiangan ang pares ng lumulubog na pilak na martilyo, sunod-sunod na tunog ng mga panloloko ang tumunog, iyon ay tunog ng mga patong ng metal na nagbabanggaan, kahit na mayroong isang salansan ng mga martilyo, imposibleng lumitaw ang napakaraming sabay-sabay. Banggaan. Malinaw na nakikita ni Zhenhua. Sa sandaling iyon, nanginginig ang pulso ni Tang Wulan at nakumpleto niya ang tatlong magkakasunod na pagkabigla. Kasama ng stackang hammer effect, mayroong 9 na percussions, at ang double hammer ay 18 beses. Ang San Lian Xin ay hindi isang partikular na makapangyarihang pamamaraan, at ang ilang mga forging master sa spiritual forging level ay magagawa rin ito. Gayunpaman, ang pagharap kay Jin Shui Xiangan ng tatlong magkakasunod na lindol ay napakabihirang, na unang nangangailangan ng peking sarili na magkaroon ng malaking tiwala sa kanyang sarili. Ganap na maunawaan ang mga katangian ng metal. Kahit na ang antas ng pag-forging ni Mu Chen ay hindi madaling gamitin ang discarding ito para pekain si Jin Shui Xiangan, lalo pa sa kaso ng mga stackang martilyo. Ibinuko ni Mu Chen ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa sandaling ito, isang maliwanag na ilaw ang biglang sumilaw. Ang ginintuang at asul na sinag ng liwanag ay tila natunaw sa isang iglap, nagiging isang bughaw gintong sinag ng liwanag at pumailang lang sa kalangitan. Ang forging room ay sapat na malaki at sapat na mataas, at ang liwanag na ito ay talagang nagmamadali ng isang buong talampakan ng layo, ang asul gintong liwanag ay napakaliwanag at puno ng sigla, na para bang pupunuin ang buong mundo. Libo-libong mga produkto ng forging. Libo-libong mga palsipikadong espiritu. Nakatulala sa eksenang ito, hinawakan ni Mu Chen si Zhenhua sa tabi niya, tila nagtatanong, pwede ba? Pwede ba? Kapag natapos ang 1000 forging grade 1, mas mataas ang ilaw, ito ay nagpapatunay na ang kalidad ng 1000 forging ay mas mataas din. Sa isang talampakan ng liwanag, matatawag itong 1000 forging grade 1 at medyo maganda ang kalidad. Para sa ordinaryong metal, ito ang limitasyon kung maaari itong magkaroon ng 5 talampakan na pagtaas ng liwanag.
Walang alinlangan na ang kalidad ng Jinshui Xiangan mismo ay tiyak na mataas, ngunit alam ni Mu Chen at Zhenhua ang kahirapan nito sa pagpapanday. Hindi madaling gawin itong puno ng sigla, at maging ang metal na maaaring ilarawan bilang malikot upang makumplito ang 1,000 mga produkto ng forging, pabayaan ang pagtaas ng espiritu. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Zhenhua, pinandilatan niya si Mu Chen, at pagkatapos ay tumango. Sabi mo kaya mo rin. Bilang isang dalubhasang craftsman, talagang kaya niyang makamit ang tagumpay na hayaan si Jinshui Xiangan na bumangon ng espiritu, ngunit itinago niya ang katotohanan na kung gusto niyang kumpletuhin ang pagtaas ng espiritu, ang paunang paghahanda ay kinakailangan at ang oras ng forging mamaya ay hindi bababa sa 2 beses kaysa sa tangulan. Sa madaling salita, sa aspeto ng Changjian Shui Xianghan, kahit na siya ay isang master craftsman, hindi niya may kukumpara si tangulan. Ngunit hindi alam ni Mu Chen na nabaluktot ang puso ni Zhenhua, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan. Wala talaga siyang ganitong kakayahan. Natural, medyo nalungkot ako. Tiningnan ni Zhenhua si Tangulan ng masinsinan. Bagamat kinuha niya si Jinshui Xiangan para gawing perpekto si Tangulan, gusto rin niyang makita kung ano ang naabot ng kasalukuyang antas ng forging ni Tangulan. Sa lawak, ito ay may malaking kabuluhan sa kung anong uri ng pagpanday na landas ang hahayaan niyang tahakin ni Tangulan sa hinaharap, at kung paano mahawakan ang antas ng master craftsman, ngunit hindi niya inaasahan na si Tangulan ay magbibigay sa kanya ng ganoong malaking sorpresa kapag siya ay umakyat. Walang alinlangan, nakumpleto niya ang 1,000 forging sa isang iglap, at ang misteryo ay nasa ilalim lamang ng sigaw, at sa pamamagitan ng sigaw na iyon, sa ilalim ng patnubay ng espiritual na kapangyarihan, agad na naabot ni Jinshui Xiangan ang isang pinong balanse, at ang panloob na aktibidad ay naging regular. Matapos maunawaan ni Tangulan ang batas na ito, natapos niya ang 1,000 forging. Kung tungkol man sa paglikha ng batas, o paggabay kay Jinshui Xiangan at pagsamantala sa pagkakataong kumpletuhin ang 1,000 palsipikado, ang kanyang ginawa ay masasabing halos perpekto. Isang mahinang liwanag ang lumitaw sa mga pisngi ni Tangulan, kumislap ang kanyang figure, at bigla siyang tumalon, at ang iyong pares ng pilak na martilyo ay direktang tumama sa tumataas na liwanag. Ang asol na gininto ang liwanag ay bumagsak sa ilalim ng kaluluwa na nagpapalubog ng pilak na martilyo, nagiging mga bilog ng halo at lumulubog palabas, at isang malalim na pag-awit ng dragon ang tumunog din mula sa bibig ni Tangulan. Bahagyang mababa at malalim ang dagandong ng dragon, ngunit ito ay walang katapusan. Ang sirang asol gintong liwanag ay tila iginuhit, umiikot at gumanti sa paligid ni Jinshui Xiangan, na naging asol ginto. Patatagin at patatagin ang anyo ng metal. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zhenhua. May hindi kayang gawin ang batang ito. Ang lumulubog na pilak na martilyo ni Tangulan ay nahulog na parang ulan na tumatama sa mga plantain, at ang tunog ng pag-awit ng dragon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang bibig. Ang tunog ng dragon yin ay walang katapusan, at palagi itong nananatili sa loob ng isang pitch range. Sa yin ng dragon, ang asul gintong liwanag na pinakawala ng golden water phase na hankiang sa mahabang panahon, umiikot lang sa paligid nito. Huwag hayaang bumalik ang liwanag ng espiritu, ipagpatuloy mo lang ang pagpapanday, ang pamamaraang ito ng pagpapanday ay itinuro kay Tangulan ni Zhenhua. Ito ay maaaring mapanatili ang espiritualidad ng metal sa pinakamalaking lawak, ngunit ang kahirapan ng panday ay walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Zhenhua sa simula na kung wala kang sapat na kapangyarihan sa pag-iisip, huwag mo itong subukan ng basta-basta. Kahit na mayroon kang sapat na lakas sa pag-iisip, dapat kang mag-ingat. Dahil sa bawat oras na ang gayong panday ay kumonsumo ng napakalaking lakas ng pag-iisip, ang isang masama ay makakaapekto sa dagat ng mga kaluluwa. Siyempre, ngayon ay malinaw na hindi na kailangang mag-alala ni Tangulan tungkol sa problemang ito, sapat na ang espiritual na kaharian ng espiritong kapangyarihan upang suportahan siya sa anumang panday. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tangulan, at ang bilis ng pagbagsak ng martilyo ni Shen Yin ay pabilis ng pabilis, at ang dagandong ng dragon sa kanyang bibig ay lumakas. Ang ginamit niya sa pagkakataong ito ay hindi long way, ngunit ang kombinasyon ng Golden Dragon Roar at long way. Ang dalawa ay pinagsama at iniksyon sa forging, umaasa sa pagpigil ng dragon at ang gintong dragon na umuungal sa mga elemento ng metal, hayaan itong gumana ayon sa kanilang sariling mga ideya, at iturok ang dragon upang makumplito ang akma. Hindi niya ibibigay ang kapirasong gintong tubig na ito sa sinuman. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang pekain ang 3 character battle armor sa sukdulan. Paano mo hindi mapakinabangan ang iyong kakayahan sa pagpapanday kapag pinanday mo ito? Ang gustong gawin ngayon ni Tangulan ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makumplito ang soul forging nitong golden at water phase, at maging mas malapit hanggat maaari sa perpektong soul forging. Boom! Makalipas ang 10 minuto, nang sabay-sabay na bumagsak ang dobleng martilyo ni Tangulan, tumama ang mga ito sa ibabaw ni Jinshui Xiangan. Ang asul gintong liwanag ay biglang tumitigil, at pagkatapos, isang asul gintong puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid ng metal mula sa manipis na hangin, na baliw na sumisipsip ng iba't ibang elemento ng langit at lupa sa hangin. Ang paggawa ng espiritu ay matagumpay. Libu-libong palsipikado ang may espiritu, at ang espiritu ay lumilikha ng buhay.
Ang mayamang hininga ng buhay ay parang nasa kagubatan. Ang euphoria ay sumabog mula kay Jin Shui Xiangan, kahit na nahawahan ng bawat piraso ng metal sa forging room. Ang ilang mga high-grade na metal mismo ay tumunog ng mahinang paghiging, at bilang tugon dito, tila binabati at pinupuri nila ito. Ang paglikha ng metal ay isang himala na nilikha sa pamamagitan ng espiritual na forging, at kung mas mataas ang splicing ng metal, mas mahirap ito ay walang alinlangan sa panahon ng espiritual na forging. Ang Blue Gold Vortex ay nag-iba-iba ng marahas, at si Tang Wulan ay napaatras at napabuntong hininga ng ilang sandali. Sa sumunod na sandali, biglang nagningning muli ang kanyang mga mata, at ang mabigat na pilak na martilyo sa kanyang kanang kamay ay bumagsak at tumama sa kanyang dibdib ng mahinang tunog. Isang marahas na tibok ng puso ang tumunog, ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig at isang dagwang palaso ang bumulwak, na nahulog lamang sa gitna ng puyaw ng tubig ng gintong tubig. Sakripisyo ng dugo. Ito ang pangalawang sakripisyo ng dugo ni Tang Wulan sa kanyang buhay, at ang unang paghahain ng dugo ay ginamit sa pares ng lumulubog na mga martilyo na pilak sa kanyang mga kamay. Ang pangalawang paghahain ng dugo ay ibinigay kay Jin Shui Xiangan. Kung ikukumpara sa unang paghahain ng dugo ng taon, ang epekto ng panahong ito ay hindi makatwiran. Ngayon si Tang Wulan, ang selyo ng Golden Dragon King ay nasira na sa 11, ang kanyang dugo ay hindi na dugo ng tao, masasabing isa na siyang kalahating dragon na pag-iral. Ang dugong ito ng Golden Dragon King ay pinagsama sa pinakadalisay na high-rank ang life breath, sa mayamang buhay na enerhiya nito, at ang kadalisayan ng dugo ng Golden Dragon King ay walang kapantay sa mundo. Sa makatuwid, nang ang kaunting dugong ito ay bumagsak sa ibabaw ng metal, ang buong ginintoang tubig na Xiangan ay pumutok sa isang malakas na hagong, at pagkatapos, ang hagong ay naging dragon, at ang asul na gintong halo ay agad na naging isang dragon sa hangin, na nakapalibot dito. Si Jin Shui Xiangan ay nag-hover sa tuwa. Sa pagsasakripisyo ng dugo na ito, ang ranggo ni Jin Shui Xiangan ay direktang itinaas ng isang malaking hakbang. Ang asul at gininto ang liwanag at anino na hugis dragon ay pumasok at lumabas kay Jin Shui Xiangan, patuloy na binabago at hinuhugasan ang bagong panganak na buhay. Bahagyang namutla ang mukha ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang ibinuga niya ay hindi ordinaryong dugo, kundi kung saan naroon ang sariling subo ng dugo. Upang maging perpekto ang pagpapanday ni Jin Shui Xiangan, maaari din siyang ituring na nakikipaglaban. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zhenhua. Napakabuting bata, talagang desidido siya, at malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Napakahalaga ng isang subo ng kakanyahan at dugo ng isang Soul Master. Kung mas makapangyarihan ang isang Soul Master, mas magiging mahalaga ang kakanyahan at dugo, dahil napakaraming enerhiya sa loob nito. Bawasan ang pag-aayos. Ang pagkilos ni Tang Wulan ay nagpapakita kung gaano niya binibigyang importansya si Jin Shui Xiangan, at pagkatapos makumplito ang sakripisyo ng dugo, kahit na mabaygo ang kanyang panghuling pagpapanday ng kaluluwa, ang gintong tubig na Xiangan na ito ay hindi magagamit ng iba. Ang mga bakas niya ay maaaring sa kanya lamang. Napakakuripot talaga ng batang ito. Ngunit sa parehong paraan, ipinakita rin ito ang lubos na pagtitiwala ni Tang Wulan sa kanyang pagpapanday. Siya ay may kumpiyansa na kumpletuhin ang soul forging. Kung hindi, ang paghahain ng dugo ay magiging napakasama. Ang ubod ng kaluluwa at ang core ng dragon sa katawan ay gumagalaw ng magkakasabay, tahimik na nararamdaman ang lapit ng pagsasanib ni Jin Shui Xiangan at ng kanyang sariling dugo. Napakalaki ng dugo ng Golden Dragon King na halos kaagad na isinama sa Jin Shui Xiangan na iyon. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga pisngi ni Tang Wulan. Malinaw niyang nararamdaman na sa panahon ng proseso ng paghahain ng dugo, ang mga huling dumi sa Jin Shui Xiangan ay ganap na naalis, at ito ay nagawa na gamit ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan. Banayad na koneksyon. Na-control ni Tang Wulan ang iba't ibang elemento ng langit at lupa sa himpapawid sa pamamagitan ng espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian. Ngunit para sa loob ng solid matter, imposibleng direktang kontrolin ito gamit ang mental power, maliban kung ito ay maglunsad ng mental attack. Ngunit pagkatapos ng pag-aalay ng dugo, nagawa na niyang kontrolin ang gintong tubig na ito gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng koneksyon ng dugo sa isa't isa. Hindi alintana ang malaking halaga na ibinayad ng pag-aalay ng dugo, naglatag din ito ng matibay na pundasyon para sa kanyang kaluluwa na pandayin sa hinaharap. Nagpakawala si Tang Wulan ng isang malakas na dagandong ng dragon, at biglang lumitaw ang mga gintong kaliskis mula sa ilalim ng kanyang balat. Bahagyang umangat ang buong tao, at ang isang pares ng soul forging silver martilyo sa kanyang mga kamay ay tinurok ng dugo ng Golden Dragon King. Naging ginto din. Sa oras na ito, hindi na siya mukhang tao. Bumaril si Long Wei mula sa kanyang katawan, at maging sina Mu Chen at Zhenhua ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang nang hindi namamalayan. Pagkatapos ay nakita nila na si Tang Wulan ay nagsimulang magpanday muli. Ganyan ba kalakas ang batang ito? Ano ang pakiramdam ko na hindi ko na siya kayang talunin? Nagulat si Mu Chen kay Zhenhua sa tabi niya. Walang galit na sinabi ni Zhenhua, hindi mo siya matatalo. Kung tama ang pakiramdam ko, ang kanyang paglilinang ay lumampas sa antas ng Seven Ring Soul Saint, kasama ang kapangyarihan ng sarili niyang bloodline, 1-to-1, hindi ka naglalaro. Well, syempre, may malaking agwat pa mula sa level ko.
Cut, huwag kang pumunta dito. Kung may kakayahan ka, pwede kang sumubok ng walang 4-character battle armor. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka magsusuot ng 4-character battle armor, matatalo mo siya. Kahit God-class mecha, hindi mo kailangang magkaroon ng kakayahan. One-on-one, hindi siya gumagamit ng battle armor, sigurado ka ba? Walang awang sinaktan ni Mu Chen si Zhenhua. Ngumuso si Zhenhua, ang upuan na ito ay ang presidente ng Blacksmiths Association. Ang pakikipaglaban ay ginagawa ng mga barbaro, at hinahamak ito ng upuang ito. Tumawa si Mu Chen, at sa parehong oras ay lihim siyang nagulat. Hindi kaya kahit ang may titulong Daoluo level na Zhenhua ay hindi sigurado na kaya niyang talunin si Wulan sa isang patas na tunggalian. Napakalakas na ba talaga ng batang ito ngayon? Gusto niya talagang tingnan ito ng may paghanga, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang bumalik ngayon, at mayroon talaga siyang sariling pamana. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa at matamang tumingin kay Tang Wulan Forge. Sa paghusga mula sa pamamaraan ng forging, tiyak na naramdaman nila na kahit na naabot na ni Tang Wulan ang threshold ng ikawalong antas na Saint Craftsman, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng tunay na ikawalong antas. Gayunpaman, gumagamit siya ng ilang paraan na hindi kailangang tulungan ng mga ordinaryong santo na manggagawa ang kanyang sarili sa pamimiki. Sa tuwing nahuhulog ang pares ng lumulubog na pilak na martilyo, may nakakabinging dagandong ng dragon. Ito ay nasa forging studio din ng Zhenhua. Kung lumipat ka sa ibang lugar, maaaring nakaakit ng maraming tao ang ganitong uri ng tunog. Sa dagandong ng dragon, sa tuwing nahuhulog ang martilyo, tila may gintong dragon na tinuturok sa gintong tubig. Ang asul-gintong liwanag na ibinubuga mismo ni Jin Shui Xiangan ay naging mas at mas malinaw. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Zhenhua, at sinabi ni Jiang Mu Chen, ganyan mo tinuturuan ang iyong mga disipulo. Ang pagpanday ay isang sining. Paano ito maisasagawa ng walang pakundangan? Napangiti si Mu Chen, ngunit kailangan mong aminin na ang kanyang magaspang na pamamaraan ay napaka-epektibo, hindi ba? Ang kakulangan ng mga kasanayan at karanasan ay maaaring makabawi para dito sa kanyang sariling mga pakinabang. Maipapakita lamang nito na ang aking sanggol na apprentice ay napakatalino. Siya ang nakaraang sakripisyo ng dugo ay ang paghahanda para sa susunod na pagpapanday. Oo, tama si Mu Chen. Maaga pa nang sinimulan ni Tang Wulan ang paghahain ng dugo, handa na siya para sa kasunod na pagpapanday. Ang pinakamalaking tungkulin ng sakripisyo ng dugo ay ang lumikha ng isang pagiging perpekto para sa kanyang sariling linya ng dugo at ang gininto ang tubig. Pagkakataon para sa pagsasama. Ang ganitong uri ng pagkakataon ang pinakamahalaga. Si Tang Wulan mismo ay wala sa antas ng isang ikawalong antas na Saint Craftsman, ngunit sa ganitong paraan, ang soul forging effect na kanyang napik ay higit na nakahihigit sa isang ordinaryong ikawalong antas na Saint Craftsman. Sa madaling salita, hinulma lang niya ang piraso ng gintong tubig na ito bilang bahagi ng kanyang sarili, at ang huwad na yugto ng gininto ang tubig ay perpektong paghahalo sa dugo ng Golden Dragon King, kaya magbubunga ng ilang katangian ng dugo ng Golden Dragon King. Nang bigyan ito ni Tang Wulan ng karunungan, binigyan din niya ito ng bahagi ng kanyang sarili. Sa ganitong paraan, ang piraso ng metal na ito ay mas magkakasya sa kanya, syempre, siya lamang ang maaaring gumamit nito. Noon pa lang noong nakita niya ang piraso ng gintong tubig na ito, may ganoong ideya si Tang Wulan. Ang bagay na ito ay para lamang mapagtanto kung ano ang gusto niya sa kanyang puso. Mula sa paunang malakas na pag-ulan hanggang sa banayad na pagbagsak, na may pagsasanib ng sarili niyang hininga ng Golden Dragon King, si Tang Wulan ay ganap na nahuhulog sa komunikasyon sa pagitan niya at ni Jin Shui Xiangan. Si Jin Shui Xiangan ay parang bagong panganak ngunit napakasigla at magandang bata. Sa pamamagitan ng forging at energy injection ni Tang Wulan, ito ay patuloy na lumalaki, mula sa isang sanggol hanggang sa isang bata, at pagkatapos ay lumalaki ng hakbang-hakbang, sa isang teenager at isang kabataan. Sa huling sandali, naramdaman pa ni Tang Wulan na ako yun at ako yun. Ang dugo ay pinagsama, at walang pagkakaiba sa isa't isa. Ang ibabaw ng mga kaliski sa kanyang katawan ay unti-unting nagbago, at kaunting liwanag ang lumitaw sa bawat magkasanib na posisyon, ang katawan ni Tang Wulan ay nagsimulang tumangkad din, at ang Dragon Moon Battle Armor ay lumitaw, na sumasakop sa buong katawan. Muling tumaas ang kanyang sariling hininga, at ang pabago-bagong hininga na parang isang mabangis na hayop ay nagpatingin at huminga ng malalim kina Zhenhua at Mu Chen. Ang batang ito, tulad ng inaasahan, ay lumaki na. Sa wakas, nahulog ang isang pares ng makikinang na gininto ang kaluluwa na nagpapalubog ng mga pilak na martilyo, at isang kaaya-ayang saya ang nagmula sa mga tainga. Sa susunod na sandali, ang gintong tubig na si Xiangan ay yumanig sa kanyang katawan at naging isang gintong dragon na pumailanglang sa kalangitan, at direktang sumugod kay Tang Wu. Sa harap ni Lin, pumasok siya sa kanyang battle armor. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng battle armor ni Tang Wulan, at ang ibabaw ng Dragon Moon Battle Armor na orihinal na natatakpan ng mga pattern ng dragon ay agad na nagdagdag ng isang layer ng kristal na malinaw, malaglaze na ningning, at ang mga pattern ng dragon ay mas parang buhay, na parang nabuhay sila. Ang battle armor ay nagsimula pang ang gumawa ng bahagyang gumagapang na sensasyon, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Walang ganoong bagay bilang momentum o light and shadow effect ni Xuanhe,
ngunit hindi naunawaan ni Zhenhua o Mu Chen na nagtagumpay si Tang Wulan. Kumpleto na ang paggawa ng kaluluwa. Kahit noong katatapos lang ni Jin Shui Xiangan sa Soul Forging, naabot na niya ang antas ng pagkonekta sa kanyang isip. Noon lamang siya makakapaghalo sa kanyang katawan sa unang pagkakataon, makapaghalo sa kanyang sandata sa labanan, at magawa ang pinakakailangan niya. Mga bagay. Bagamat hindi pa nagsisimula si Tang Wulan sa pagpapanday ng 3-character battle armor, sinimulan na ni Jin Shui Xiangan na pahusayin ang kanyang 2-character battle armor para mas makapag-upgrade ito sa 3-character battle armor sa hinaharap. Magagawa mo ba ang antas ng pagpipino? Medyo mapang-akit na hinawakan ni Mu Chen si Zhenhua. Malamig nang umuso si Zhenhua, kaya ko ang pag-aalay ng dugo. Hindi na kailangan. Tumawa si Mu Chen, okay, huwag matigas ang ulo, hindi pa ba kita kilala? Kahit papaano hindi mo magagawa ito noong ikaw ay isang ikawalong antas na Saint Craftsman, tama? Matagal ko nang sinabi na gusto kong maging tunay na pinakamalakas. Divine Artisan, kung gayon, hindi lamang kailangan na maging malakas sa pagpapanday, kundi pati na rin kasing lakas sa paglilinang. Wulan ay isang bagay na walang kalamangan sa pag-alon, ang lakas ng paghihintay sa iyo ay ang bentahe sa harapan. Binaril hanggang mamatay sa dalampasigan. Hahaha. Galit na sinabi ni Zhenhua, ano ang ipinagmamalaki mo? Ibinigay ko si Jin Shui Xiangan, ano ang ibinigay mo? Ang iyong guro ay hindi kwalipikado. Sa tingin ko, si Wulan ay dapat lumipat sa atin. Galit ba ito? Ngumiti si Mu Chen, kung gayon, mayroon kang kakayahan na sambahin kanya bilang isang guro. Tiyak na hindi ako titigil. Ngunit naniniwala ako na tiyak na iginagalang ni Wulan ang kanyang guro at iginagalang ang kanyang pagtuturo. Swerte mo lang. Tinatamad na akong mag-alala sa'yo. Tara na, lumabas ka na, dito mo siya maranasan. Pagkatapos magsalita, naunang lumabas si Zhenhua. Sumulyap si Mu Chen kay Tang Wulan na nakatayo sa harap ng forging platform na nakapikit, na may nakakaalam ng ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay itinaboy niya si Mu Chen. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, walang narinig ang kanyang mga tainga sa labas ng bintana, at lubos niyang naramdaman ang mga pagbabago pagkatapos na sumanib si Jin Shui Xiangan sa kanyang Dragon Moon Battle Armor. Ito ay karapat-dapat na maging nangungunang bihirang metal sa mundo. Matapos makumplito ang paggawa ng kaluluwa, hindi na ito mailalarawan bilang isang catalysta. Ang Dragon Moon Battle Armor sa oras na ito, ayon sa gininto ang wika na kasisimula pa lang niyang umakyat, ay patuloy na nagbabago at bumubuti. Ang kanyang forging ay lubos na pinagsama-sama, ngunit sa ilalim ng impluwensya ni Jin Shui Xiangan, ang ilan sa mga orihinal na hindi pagkakapare-pareho ay unti-unting napabuti. Lalo na pagkatapos ng napakaraming labanan, ang mga nasirang lugar sa battle armor ay tahimik na naibalik matapos ang pagsanib ni Jin Shui Xiangan. Ang buong body battle armor ay tila lumambot, o ito ay naging isang mas mahusay na prototype, naghihintay lamang para sa susunod na ebolusyon. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang battle armor sa kanyang katawan ay tumigil sa pagbabago, ngunit ang Dragon Moon battle armor sa buong katawan ay nawala din ng orihinal na ningning, at maging ang mga kaliskis ay naging malabo. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga pagbabago sa kanyang sariling sandata sa labanan. Alam niyang nakahanda na ang kanyang battle armor patungo sa 3-character battle armor. Siyempre, dahil nakapasok na siya sa pasimulang estadong ito, hindi niya magagamit ang mga ito para lumaban bago niya makumplito ang 3-character battle armor. Kung ganoon, gawin mo lang ng sabay-sabay. Bagamat ang pagbuo ng Soul Guidance Device ay nagpahirap sa kakayahan ng isang individual na maimpluwensyahan ang buong digmaan, ang lakas ng isang individual ang batayan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, kahit paano umunlad ang Soul Guidance Device, estratehiko pa rin ang pagkakaroon ng mga Mecha Master sa antas ng Diyos at mga Master ng Armor sa labanan na may 4 na karakter sa mga nangungunang kontinente. Katulad ng Qingtian Daoluo sa simula, kung hindi dahil sa mga tanikala ng kanyang sarili at ng iba, kung ipipilit ng kanyang matanda na umalis, walang makakapigil sa kanya. Kahit na ito ay isang level 12 fixed-mounted soul-guided artillery shell, hanggat wala ito sa ubod ng pagsabog, hindi siya bumagsak sa ganoong paraan. Ngayon na dumating ang pagkakataon, pagkatapos ay samantalahin ito. Tinawag ni Tang Wulan ang Soul Guide Communication. Yuzo, authorized ako ng ilang oras sa headquarters ng Blacksmiths Association. Dadalhin mo ang lahat para maging pamilyar sa sitwasyon sa Tiandao City at mga nakapaligid na lungsod. Hintayin mo akong umalis sa customs. Hindi nagtanong si Long Yuzo kung bakit gustong umatras ni Tang Wulan sa oras na ito. Mahina lang siyang sumagot, okay. Lalong namulat si Tang Wulan sa kahalagahan ng Long Yuzo. Sa kanya, marami talaga siyang nailigtas. Yuzo, mangyaring anyayahan ng aking kuya na pumunta sa Blacksmith Association. Sabi ni Tang Wulan. Mabuti. Ganun pa rin kasimple ang sagot ni Long Yuzo. Binawi ni Tang Wulan ang kanyang battle armor, lumabas ng forging studio, at pumunta sa opisina ni Zhenhua. Ano ang pakiramdam mo? Naghihintay sa kanya sina Zhenhua at Mu Chen. Nang makita nila siyang papasok, hindi mapigilan ni Mu Chen na mapangiti. Tumango si Tang Wulan at sinabing, salamat, tiyuhin, sa iyong pagiging perpekto. Si Jin Shui Xiangan ay talagang isang pambihirang kayamanan.
Ngumuso si Zenhua, ibigay mo na lang, galit pa sa akin ang bastos mong guro. Woolen. Nakita mo naman na mabait din si Tito sa iyo, bakit hindi ka magpalit ng pinto at maging apprentice ko? Anyway, andito na. Sa level mo, may mga taong walang maituturo sa iyo. Kailangan mo pang matuto sa taong may sapat na lakas. Biglang napahiya ang mukha ni Tang Woolen, Tito, maging guro sa isang araw at maging ama habang buhay, ito. Matagumpay na tiningnan ni Mu Chen si Zenhua, kumbinsido ba siya? Ngumuso si Zenhua, kayong dalawang master at apprentice. Woolen, iminumungkahi kong manatili kayo dito sandali. Ang Jinshui Xianghan Soul Forging ay dapat magbigay sa inyo ng maraming damdamin. Ngunit talagang magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng mga pandaraya. Oo. Ngunit sa proseso ng panlilinlang, naniniwala ako na magkakaroon kayo ng mas malapit na pangunawa sa Soul Forging. Manatili kayo dito sa loob ng ilang panahon, at sa tingin ko ay bibigyan kayo ni Mu Chen ng 3 buwan. Posibilidad ng 8 antas. Napakataas na ng pagsusuring ito. Bago makita si Tang Woolen na nagpapanday ngayon, wala pa siyang ideya. Ngunit matapos matuklasan na ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Woolen ay umabot na sa espiritual na kaharian, naunawaan ni Zenhua na walang kapangyarihan na makakapigil kay Tang Woolen na ma-promote sa ika-8 antas na antas ng Saint Craftsman. Ngunit ang oras na ito ay syempre mas maaga ang mas mahusay. Ngumiti si Tang Woolen at sinabing, sasabihin ko lang sa tiyuhin ko na plano kong guluhin ka sandali. Si Jinshui Xianghan ay isinama sa aking 2 karakter na sandata sa pakikipaglaban, at gusto kong samantalahin ang panahong ito, ang prototype ng battle armor ay peke. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zenhua, ipu-promote ka ba sa 3-character battle armor master? Well, halos pareho lang ito. Dapat nakalusot ka sa Soul Holy Cultivation, tama. Tumango si Tang Woolen. Nang marinig ang pakiramdam na personal niyang inamin, mas nakakagulat ito kaysa sa naunang hula, nagkatinginan sina Zenhua at Mu Chen. Hindi napigilan ni Mu Chen na sabihin, ito ay talagang isang maliit na halimaw mula sa Shrek. Ang aming paghuhusga ay malapit ng mabaigo upang makasabay sa iyong pagunlad. Sinabi ni Zenhua, may kilala rin akong ilang 9th level mecha manufacturer. Hilingin sa kanila na tulungan kang kumpletuhin ang paggawa ng 3-character battle armor. Lamang kapag tunay na makapasok si Tang Woolen sa core circle at makumplito ang huling 3-character battle armor manufacturing. Sa antas ng 3-character battle armor. Ngunit marahang umiling si Tang Woolen, huwag kang mag-abala, mayroon akong kasosyo na isang senior na tagagawa ng mecha, at tutulungan nila akong gawin ito. Ang battle armor ni Tang Woolen ay dinisenyo ni Gu Yu, at ang paggawa ni Yuanan Yahui ay palaging ginagawa nila. Para bang ang mga battle armors ng magka-partner ay pawang pinik niya. Sila ay buo, nagtutulungan at mas nakikilala ang isa't isa sa proseso. Bilang kapitan, lubos na nagtitiwala si Tang Woolen sa kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang ipaubaya ang lahat ng ito sa kanyang mga kasosyo upang makumplito. Sa simula, tinulungan siya ni Gu Yu na idisenyo ang battle armor sa antas ng 3-character battle armor, at ang mas mataas na level ng 4-character battle armor na disenyo ay hindi nakumpleto ni Gu Yu noong panahong iyon. Hindi masyadong inisip ni Tang Woolen kung paano siya mapopromote sa 4-character battle armor sa hinaharap. Kahit papaano ay hindi niya ito iisipin hanggang sa ang kanyang cultivation ay umabot sa antas sa itaas ng title Daoluo. Ngunit ngayon, ang kanyang battle armor ay maaari lamang gawin ng kanyang mga kasosyo para sa kanya. Okay. Hindi ito pinilit ni Zenhua. Siyempre alam niya na sa simula pa lang ay sanay na siyang magkaroon ng sariling fixed mecha maker. Ito ay hindi lamang para sa pagiging pamilyar, kundi pati na rin para sa pagiging confidential. Kung tutuusin, may kanya-kanyang katangian ang battle armor ng lahat, lalo na pagdating sa level ng 3-character battle armor, magkakaroon ito ng domain. Mas iba pa. Sinabi ni Mu Chen nang may kasiyahan, mabuti kung patalasin ang kutsilyo at tumaga ng kahoy nang hindi sinasadya, o umatras. Sinabi ni Tang Woolen, Teacher, Uncle, isang senior mula sa aking ontology sect ay darating mamaya, maaari ko rin ba siyang iwan dito upang tulungan ako? Sinabi ni Zenhua, basta sa tingin mo ay mapagkakatiwalaan mo ito. Iyan ba ang hari ng kapangyarihan? Nakangiting tumango si Tang Woolen. Nagkatinginan sina Zenhua at Mu Chen, at lumitaw ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Rung, paanong hindi sila magkakilala? Nang dumating si Rung sa Blacksmiths Association, direktang nahuli siya ni Tang Woolen sa blacksmithing studio. Brother, balak kong manatili dito sandali para makumplito ang basic forging ng 3-character battle armor. 2-character pa rin ang battle armor mo. Tutulungan kitang kumpletuhin ang forging ng battle armor. Ano ang iyong pangalawang propesyon? Sinabi ni Rung, ako ay isang deputy professional ng mecha repairer, ngunit ang antas ay karaniwan. Tulad ng alam mo, ginagawa ko ang aming ontology sect body secret method, at ako ay tinorture sa buong araw. Paano ako magsasanay sa deputy professional? Saglit na nag-isip si Tang Woolen, at sinabing, paano si Sima Jinchi? Ano ang kanyang pangalawang trabaho? Siya ay isang mecha maker. Lahat ng kanyang battle armors ay gawa ng kanyang sarili. Ngayon ay hindi ko patapos ang 3-character battle armor. Tawagan mo rin siya.
Bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, "Kuya, sa tingin mo ba siya ay mapagkakatiwalaan?" Airong said without hesitation, "Yes. This guy is a martial idiot. Kung hindi mo kami niligtas sa pagkakataong ito, nakipag-away sana siya sa iyo. Mas mabuting kunin siya, at kaming tatlo ay sabay-sabay na Atris. Okay. Kung tinulungan mo siyang ayusin ang 3-character battle armor, magpapasalamat siya sa iyo. Ang kanyang armor character ay matagal nang na-upgrade sa aming tatlo. 3-character battle armor, hindi mo kailangang matakot sa kanya kung makikilala mo si Mr. Xiong sa huling pagkakataon. Ang mga nakasali sa Stardow Prospects Federation Challenge ay malinaw na hindi tatlong character battle armor masters. Sina Airong at si Majinchi ay parehong may kakayahang ma-promote sa tatlong character na battle armor masters. Maging si Ma Shan ay isa na ngayong 3-character battle armor master. Sige, anyayahan si Brother Sima, at sabay tayong Atris sa loob ng ilang panahon. Ang kasalukuyang sitwasyon sa mainland ay hindi alam, at maaaring inilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan sa Mingdo. Ito rin ay isang mahusay na pagpipilian upang matulog ng ilang sandali upang mapabuti ang kanyang sarili. Ang Dragon Slashing Sword ni Sima Jinchi at Ruhing's Ontology Secret Method ay may kaugnayan lahat sa pagsasanay ni Tang Wulan. Sinasamantala ang retreat na ito, sinubukan naming magkasama. Maraming golden light spot ang sumanib dito, naging malambot na halo, at sa wakas ay tumutok sa 4 na puting pakpak. Sa paanan ay may isang altar na puti ng jade, ngunit sa paligid nito ay walang katapusang walang laman. Sa madilim na kawalan na iyon, kaunting liwanag ng bituin ang pinagmumulan ng liwanag. At ang ningning na nagtatagpo sa mga pakpak ay nagmumula sa mga bituing ito. Ang may-ari ng mga pakpak, na may maputlang gininto ang apoy na nagninangas sa kanyang katawan, na may blonde na buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang balat ay maputi bilang jade, at isang gintong halo sa loob, kasing sagrado ng isang Diyos. Nang tuluyang matuno ang huling piraso ng gininto ang liwanag sa kanyang katawan, dahan-dahan ding bumaba ang kanyang gintong apoy. Isang malalim na hagong ang umalangaw mula sa kanya, ito ay parang isang malakas na awit, at ito ay kaaya-aya sa pandinig. Pinapino ni Hong Chen ang kanyang puso, at magagawa niya ang pangalawang ritual sa edad na 20s. Sa loob ng 500 taon, ikaw ang unang tao sa pamilya. Napakahusay, napakahusay. Umalangaw-ngaw ang marilag na boses sa walang katapusang kawalan hanggang sa tuluyang mawala. Isang maliwanag na gininto ang sinag ng liwanag ang biglang lumiwanag sa lalaking nakatayo sa altar. Ang sinag ng liwanag na ito ay tila lumabas sa manipis na hangin, na tinatakpan siya, dinadalisay at hinuhugasan ang lahat. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang kanyang anyo. Nang walang bakas. Ang tuktok ng lambak. Naupo siya doon na naka-crossleg sa katahimikan, kasama ang kanyang mahabang espada na paalang na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Tahimik lang na nakaupo, ngunit parang bato, ang mga tao ay pinagsama sa lahat ng bagay sa kanilang paligid, at hindi na nila makikilala ang isa't isa. Sa lambak sa di kalayuan, isang talon ang umaagos ng daan-daang metro sa itaas ng langit at bumulusok sa malinaw na lawa sa lambak. Ang malakas na dagandong ay umalangaw-ngaw sa lambak na may kahangahangang ingay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, na isang pares ng mga mata na sumasalamin sa talon, ngunit tila may kung ano sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, gumalaw siya, at isang maliwanag na liwanag ng espada ang lumitaw mula sa langit, lumilipad patungo sa malayo. Ang liwanag ng espadang iyon ay patuloy na lumaki sa hangin, nilamon ang kanyang mahabang espada at ang kanyang katawan. Ang liwanag ng espada ay tuluyang naging wala at nawala. At siya ay muling nagpakita sa tuktok ng bundok sa lambak. Naka-crossleg pa rin, parang walang nangyari. Makalipas ang ilang segundo, biglang tumigil ang nakakabinging dagandong. Pagtingin ko sa malayo, kitang-kita ko nang may kakilakilabot na ang talon na orihinal na umaagos na parang Milky Way ay naputol mula rito, at maayos ang balik. At nang madiskonekta lang ito ay makikita mo na may nakaupo sa ibabaw ng malaking bato sa punto ng talon. Nakasuot lamang siya ng isang pares ng masikip na shorts, at ang kanyang katawan ay puti at mataba, ngunit sa oras na ito ay binigyan niya ang mga tao ng isang pakiramdam ng dignidad at solemnidad. Ang kanyang mga kamay ay ritmo sa kanyang harapan, hindi nakikita, mayroong isang halo ng puti at lila sa paligid ng kanyang katawan. Umaagos. Biglang bumuhos ang puti sa purple, at ang liwanag sa paligid ng katawan ay agad na naging dark purple. Kahit titignan mo lang ito ng iyong mga mata ay tila pati iyong paningin ay lalamunan ng madilim na lila. Sa sumunod na sandali, ang maputi at mataba na figure ay gumawa ng isang kilos na umalalay sa langit gamit ang mga palad nito. Ang tubig ng talon na muling bumagsak mula sa nag-ambalang estado ay dumaloy sa madilim na lilang liwanag at agad na nawala ng walang bakas. At gamulong ang madilim na lilang liwanag, nilamon ang buong talon. Hindi totoo, lumitaw, pagkatapos ay hindi totoo, lilito muli. Para siyang hari sa madilim na gabi, patuloy na kumikislap at nagbabago sa dilim. Gusto niya ang ganitong pakiramdam na parang shuttle sa kawalan, gusto ang ganitong uri ng libreng salimbay. Oo, sa wakas ay nakalusot siya, at sa wakas ay naabot niya ang antas na iyon. Gaano man siya mapigilan ng espasyo, sa wakas ay nakahanap na siya ng sariling paraan.
Dapat siyang maging space shuttler, at maging isang space watcher. Ang mga punyal ay susi lamang upang akayin siya sa mundong ito, at ang kanyang tunay na martial arts ay hindi ang pares ng mga punyal. Siya ang dragon ng oras at kalawakan, ang Panginoon ng magkapatong na liwanag at anino sa tuwing nagbabago ang oras at kalawakan. Siya ang loneliest walker sa Dragon Clan. Ito ang Shadow Guard ng Dragon God. Hindi totoo, Shuttle. Ang mga pagbabago ay walang katapusan. Ngunit sa kanyang paningin, tanging ang figurang iyon, isang figurang nakatayong patayo. Bagamat pinukaw niya ang kawalan, nanatili siyang tahimik. Tila naiintindihan niya, nagbabago, at nararamdaman ang lahat sa labas ng mundo. Siya ay hindi kailanman bumaril, dahil hindi siya naglantad ng anumang mga kapintasan. Hindi siya madaling makalapit, dahil alam na alam niyang may kakayahan itong maghiwa ng espasyo. Tila siya ay palaging ang kaaway ng kanyang mga hit, kahit na sa mga tuntunin ng kakayahan. Dahil sa huling pagkakataon, ang kanyang cloud vortex na banal na kamao ay naging mas nakakatakot, tila ang kakayahang pukawin ng mundo. Ang nakakakilabot pa ay ang aura ng kanyang katawan ay padilim ng padilim. Kapag nakapasok na siya sa estado ng Fallen Angel, papasok siya sa isang antas na higit pa sa sarili niyang kaharian. Sa ganitong paraan, napanatili nila ang estado ng isa't isa, at walang kumuha ng unang shot. Masyado silang pamilyar sa isa't isa, walang naglakas loob na ipakita ang mga kapintasan sa isa't isa. May malabong ngiti sa gilid ng labi niya. After the 7 rings, lumakas talaga siya. Ang mga bituin ay nahulog mula sa langit, tulad ng mga bulalakaw, na nagniningning sa parehong katawan. Nakatayo lang siya doon, at ang liwanag ng bituin ay kumislap sa payat na stick ng bituin sa kanyang kamay. Matagal na dito, at kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano ito kalayo. Alam niya na ang kanyang paglilinang ay nasira sa 7 singsing, tila ang bituin sa langit ay bahagi ng kanyang katawan, at siya mismo ay naging sinta ng mga bituin. Ni hindi niya alam kung paano nanggaling ang kanyang ika-7 spirit ring. Sa sandali ng pambihirang tagumpay, naramdaman na lamang niya ang isang malakas na puwersa na bumababa mula sa langit, at pagkatapos ay isang kakaibang dagandong ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa kanyang espiritual na mundo, may isa pang ulo na mukhang leon, ngunit ang kanyang katawan ay binubuo ng hindi mabilang na mga bituin, na tila isang walang katulad na pag-iral. Matapos itong sumanib sa katawan niya ay tahimik itong nawala, gustuhin man niyang tawagan ay hindi niya magawa. Malabo lang naintindihan sa kaibuturan ng aking isipan na nakatulog na ito at nakatulog sa sariling katawan. Ang liwanag ng bituin ay napakagalaw, bawat liwanag ng bituin ay may mga prinsipyo nito. Ang obserbatoryo ay tila pinasadya para sa kanya. Ang kahangahangang liwanag ng bituin ay patuloy na nagpapahina sa kanyang katawan at kaluluwa. Hindi alam ng Star Rod kung kailan ito nagbago. Hindi na ito mukhang isang entity, ngunit nabuo sa pamamagitan ng liwanag ng bituin, mahaba o maikli, malaki o maliit. Maaari itong maging sa anumang hugis, at ito ay bahagi ng kanyang katawan. Kahit ang sarili niya, siya ay isang bituin. Ito ay hindi makaagham. Ang isang rung ay matamlay na nakaupo sa lupa, bumubulong, ito ay hindi makaagham, ito ay hindi makaagham, ito ay hindi makaagham. Boom, boom, boom. Isang malakas na tibok ng puso ang tumunog sa hindi kalayuan sa kanya. Medyo nahihirapan, lumingon si Aerong para tingnan si Tangwulan na nakaupo sa tabi niya, umiiyak at bumubulong, ito ay hindi makaagham, ito ay hindi makaagham. Malinaw pa rin niyang naalala na noong nagsimula siyang magturo ng Ontology Secret Method ni Tangwulan, sinabi niya sa kanya na ang pinakamahirap na bahagi ng Innate Secret Method ng Ontology School ay ang unang bahagi, ang bodybuilding. Ang paraan ng congenital body forging ay simpleng paghiwa-hiwalayin ang katawan ng tao at pagsamahin ito sa pinakamahusay na paraan. Kabilang sa mga ito, hindi mabilang na elixir ang kailangan, at posible itong gawin ng may pinakamataas na paghahangad. Sabi ni Tangwulan, sinubukan niya. Tapos sinubukan niya. Ngayon, makalipas ang 3 araw, sinabi niya kay Aerong na nagtagumpay siya. Parang umabot na sa level ng forging body. Siyempre hindi naniwala si Aerong, at pagkatapos ay nagsimulang magsanay si Tangwulan ng mga innate secrets para ipakita sa kanya. Nang marinig niya ang excitement ng heartbeat na sapat na para kumulo ang dugo, parang bumalik siya sa nararamdaman niya nang makalabas siya sa impyerno. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng pagpapahirap, sa wakas ay napanday ko ang aking pangangatawan sa antas na iyon, at ginawa ang pinakamahalaga at masakit na hakbang ng likas na lihim na pamamaraan. Hindi ko alam kung gaano karaming mga ninuno ng sekta ng ontolohiya ang lahat sa hakbang na ito. Gayunpaman, sa loob ng 3 araw, naabot ng junior brother ang antas na ito sa loob lamang ng 3 araw. Paano ito magiging posible? Ito ay ganap na hindi makaagham. Ito ay hindi makaagham. Walang hindi makaagham. Tanggapin ang katotohanan. Nakangiting sabi ni Sima Jinxie, ang Wind Knife Demon. Sa katunayan, ang kanyang damdamin ay hindi mas mahusay kaysa kay Aerong. Sa mahabang panahon, naniniwala siya na ang kanyang Dragon Slashing Sword ang pinakamalakas na sandata sa mundo. Hanggang sa nakilala ko ang Golden Dragon Spear ni Tangwulan. Sa nakalipas na 3 araw, sila ni Tangwulan ay ilang beses na nag-away at sa wakas ay natanto ang katotohanan.
Ang Dragon Blade at ang Golden Dragon Spear ay may parehong layunin sa iba't ibang paraan, at pareho ang maaaring ituring bilang mga artifact. Ang ginintoang dragon na sibat ni Tang Wulan ay ang kanyang sandata lamang, at ang Dragon Sword ay ang kanyang martial soul. At kahit na ito ay parehong artifact, may pagkakaiba sa pagitan ng superior at inferior. Sa relatibong pagsasalita, ang Dragon Blade ay parang whetstone ng Golden Dragon Spear. Ang bawat banggaan ay gagawing mas matalas ang Golden Dragon Spear. Bagamat makikinabang din ang Dragon Blade sa kabilang direksyon. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat laban, may pakiramdam ng pagsamba sa aking puso. Ano ang problema? Hindi mahalaga kung gaano siya ayaw aminin, naiintindihan din niya na ang Dragon Blade ay sumusuko sa Golden Dragon Spear. Si Tang Wulan ay ganap na nahuhulog sa kanyang pag-unawa sa innate secret method sa oras na ito, at kailangan kong sabihin na ang innate secret method ng ontology sect ay talagang isang uri ng cultivation technique na lumalampas sa langit at lupa. Ang orihinal na kahulugan ay ang paggamit ng makapangyarihang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa upang tumagos, maghugas at maghugis muli ng sarili. Ang pagsasama ng tatlong ito ay ang forging body. Mula sa langit sa itaas, muling halmahin ang kanyang katawan, at hubugin muli ang ginintoang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang sakit ng prosesong ito ay maaaring isipin. Si Tang Wulan ay walang kasing daming likas na kayamanan na magagamit ng Nomenon sect. Pero ang meron siya ay ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King. Pagkatapos ng 11 layer ng pagsipsip ng Golden Dragon King na si Jinghua, ang kapangyarihan ng bloodline na nakuha niya ay higit na lumampas sa enerhiya na maaaring gawin ng mga espiritu ng langit at lupa na tinipon ng sekta ng ontolohiya sa loob ng 100 taon. Sa makatuwid, pagkatapos talagang simulan ang pagsasanay sa likas na lihim na pamamaraang ito, si Tang Wulan ay katumbas ng paggamit sa katawan ng Golden Dragon King para maramdaman ang langit at lupa, at tanggapin ang muling paghuhugas ng kapangyarihan ng langit at lupa upang gawing mas perpekto ang kanyang katawan. Ang body forging ay nahahati sa 3 hakbang, 4 na hakbang ng body penetration, marrow washing, reshaping at golden body. Matapos makumplito ang 4 na hakbang na ito, ang pangunahing martial soul ay maaaring magising ng 3 beses. Kinailangan ni Aerong ng ilang dekada ang paglinang sa ginintoang katawan. Sa 4 na antas na ito, ang pinakamasakit ay ang translucent na katawan, na katumbas ng ganap na paggutay-gutay ng katawan at muling pagsasama-sama nito. Kahit masakit din ang huling 3 level, at least nakakayanin pa rin nila, at syempre relative. 3 araw ang ginugol ni Tang Wulan para kumpletuhin ang katawan, at sa pamamagitan ng sikretong pamamaraan ng Ontology School, napagtanto niya ang paghuhugas at pagbabago ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa prosesong ito, naramdaman pa niya ang ilang pagbabago sa kapangyarihan ng Golden Dragon King. Sa tuwing masisira niya ang selyo ng Golden Dragon King, kailangan niyang tiisin ang matinding sakit. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang kanyang katawan ay iba sa Golden Dragon King. Paano magiging pareho ang mga tao at mga dragon? At nang isinasagawa niya ang kapangyarihan ng langit at lupa, isang bakas ng pananaw ang nalikha ng hindi nakikita, at mahina niyang naramdaman na tila may isang lugar kung saan ang kanyang katawan ng tao at ang katawan ng Golden Dragon King ay maaaring magkasya. Si Tang Wulan ay isang nangungunang estudyante ng Shrek Academy, at sa mga tuntunin ng pananaliksik sa martial arts, hindi pa niya nalampasan ang pag-iral ni Shrek sa mundo. Sa makatuwid, ang unang bagay na naisip niya ay ang mga kaluluwang hayop ay maaaring magbagong anyo sa mga tao pagkatapos nilang linangin sa antas ng mabangis na mga hayop. Pagkatapos na mag-transform sa mga adulto, hindi pa ba mapapakilos ang kanilang orihinal na malaking enerhiya? Kayanin din ng katawan. Walang duda na ang Golden Dragon King ay dapat na isang pag-iral na mas mataas sa mga kaluluwang hayop na ito. Maaari siyang natural na mag-transform sa anyo ng tao. Kung gayon, ano ang kanyang sariling istruktura kapag siya ay nag-transform sa isang anyo ng tao? Sa ideyang ito, naghanap si Tang Wulan ng isang kislap ng liwanag, at napagtanto kung paano mas mahusay na mapaglabanan ng kanyang katawan ang malaking panlabas na puwersa sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang kanyang mga buto ay patuloy na tumutunog at nagbabago, at ang kanyang laman at dugo at mga meridian ay unti-unting bumubuti. Sa pamamagitan ng cultivation method ng Ontology Sect's innate tantric method, inaayos niya ang kanyang katawan sa perpektong direksyon. Maging siya mismo ay hindi inaasahan na ang likas na lihim na pamamaraan ng Ontology Sect ay makakatulong sa kanya ng husto. Napakalaki nito na hindi man lang niya naisip. Kaya lang kung ang unang antas ng tumatagos na katawan ay talagang kumpletuhin ang sarili nitong pagsasaayos, mapapalaki nito ang pisikal na kakayahan sa susunod na antas. Nagagawa na niyang ipakita ang tunay na katawan ng Golden Dragon. Kapag nag-transform siya sa Golden Dragon King, maaari siyang maging pamilyar sa istruktura ng katawan ng Golden Dragon King, maunawaan kung paano nag-iimbak at gumagamit ng enerhiya ang tunay na katawan ng Golden Dragon King, at pagkatapos ay gamitin ang likas na lihim na paraan ng Ontology Sect bilang gabay sa pagsasanay. Ang pagbabago ng sarili ay walang alinlangan na pinakatama. Matapos mahanap ang landas na ito, sa katunayan, ang likas na lihim na pamamaraan na nilinang ni Tang Wulan ay hindi na ang likas na lihim na pamamaraan ng orihinal na ontolohiya, ngunit ang kanyang sariling kakayahan.
Nanlumo si Airong dahil si Tang Wulan, na nagawang gumanap ng normal, ay hindi nagpakita ng kahit katiting na sakit, at ang mga ngiti ay lumalabas sa kanyang mukha paminsan-minsan. Ang unfair talaga ng mundong ito. Bakit? Iyon lang, nananatili sila rito, at lumilipas ang oras araw-araw. Si Tang Wulan ay nememeke tuwing umaga, nagpractice ng Buddhism sa hapon, at nakipag-usap kay Airong at si Majinchi sa gabi. Araw-araw ay napaka-fulfilling. Ibuod kung ano ang pakiramdam ng Blood Dragon Squad malapit sa Tiandao City bawat linggo. Bagamat hindi siya pumunta mag-isa, binisita na ni Long Yuzo ang orihinal na site ng Shrek City at nagdala ng ilang mga balita at larawan. Ang kasalukuyang Shrek City ay naging isang malaking lawa, higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa orihinal na Sigad Lake, halos sumasakop sa buong lugar ng orihinal na Shrek City, at ito ay walang katapusan kung titingnan mula sa malayo. Opisyal na pinangalanan itong Poseidon Lake, ngunit hindi ito Shrek Lake. Malinaw, gusto niyang maliitin ang pagkakaroon ng Shrek Academy. Bagaman hindi ito magagawa sa isang araw o dalawa, ang lahat ng mga pangunahing puwersa ay may parehong ideya. Mula nang wasakin ang Shrek Academy, bagamat ang iba't ibang partido ay nanawagan para sa muling pagtatayo ng Shrek Academy, hindi nila ito nagawang labis. Darating ang malaking balita. Kung tutuusin, gaano man kalakas si Shrek sa simula, akademya din siya. Siyempre, ang mga estudyanteng nagtapos sa Shrek ay lahat ay magaling sa Shrek, ngunit ang problema ay pagkatapos ng graduation, mayroon din silang sariling puwersa. Kapag gumagawa ng anumang bagay, hindi mo maaaring baliwalain ang reaksyon ng mga puwersang kinabibilangan mo. Kahit anong lungkot sa puso ko, dahil sa lahat ng klase ng ugnayan, hindi ko masyadong maipahayag. Ito ang dahilan kung bakit laging alam ni Tang Wulan na upang muling itayo si Shrek, dapat mayroong isang tao na umakyat sa taas. Sa ganitong paraan lamang maipapatawag ang mga nagtapos ng Shrek Academy sa buong mainland. Ngunit walang alinlangan, ang taong ito na tumatawag mula sa taas ay hindi may iwasang maging target ng lahat ng pangunahing puwersa. Kailan? Isang malamyos na banggaan ang tumunog, isang pulang gininto ang liwanag ang bumungad sa kalangitan, ang gininto ang kinang ay kumikislap, nagiging isang dragon, umaaligid sa hangin at pagkatapos ay hindi lumalayo, at sa wakas ay naging isang piraso ng baluti, na mahinahong ipinakita sa forging platform. Pula at ginto, na may mga cascading scale, simpleng ngunit kahanga-hanga at kahanga-hanga. Hindi ko alam kung bakit, sa pagpapabuti ng kanyang cultivation at pagdami ng bloodline ng Golden Dragon King, mas gusto na ngayon ni Tang Wulan ang mga magagandang bagay. Marahil ito ay nahawahan ng mga katangian ng pamilya ng dragon. Sa makatuwid, nanghuwad siya ng metal ng 3 karakter na armor ng labanan, ang hugis ng buong armor ng labanan ay mas napakarilag kaysa dati. Ang bawat pattern ng dragon ay maingat na ginawa. Sa ilalim ng kontrol, hindi na kailangang sculpt ito sa pamamagitan ng iyong sarili. Ang Jinshui Xianghan ay natural na magtutulak ng halwang metal upang makumplito. Kahit na sa tulong ni Jinshui Xianghan, medyo mahirap pa rin ang pagtunaw at pagpapanday ng 6 na halwang metal. Tumatagal ng 3 buwan para mapeke ang base metal. Sa panahong iyon, tinulungan din ni Tang Wulan sina Airong at si Majinchi na kumpletuhin ang kanilang 3-character battle armor melt forging, at sa pamamagitan ng mga bihirang metal na ibinigay ng Blacksmiths Association, lalo nilang pinalakas ang kanilang battle armor. Sa makatuwid, kahit na si Majinchi at Airong ay medyo nanlumo dahil sa kanilang paghaharap kay Tang Wulan sa panahong ito, hindi sila nagreklamo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapanday ng 3-character battle armor sa punong tanggapan ng Blacksmiths Association ay walang alinlangan na pinakamahusay na bagay para sa kanila. Little junior brother, okay. Noon pa man ay interesado si Airong sa pamemeki, kaya kapag nememeke si Tang Wulan, madalas siyang nanunood sa gilid. Bueno, sa wakas ay natapos na. Ito ay tungkol lamang sa pag-ukit ng core circle. Si Tang Wulan ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha, sa wakas ay natapos din. Nabuo na ang pundasyon ng sarili niyang 3-character battle armor, at ngayon ay kulang na siya sa core magic circle. Siyempre, bago ito, katumbas siya ng walang battle armor. Oras na para tawagan ang mga kasosyo pabalik, dapat ding itaas ng lahat ang battle armor sa 3 character level. Inihanda niya ang metal para sa lahat, at hinihintay silang bumalik at pandayin sila gamit ang kanilang sandata sa labanan. Sa oras na iyon, si Yoanan Yahui at ang iba pa ang namamahala sa paggawa ng battle armor, at mayroon din silang gagawin. Pinaplano nila ang pinakaangkop na mecha para sa kanila, at oras na para magsimula. Matagal nang naperpekto ang draft ng disenyo, at ito ay para lamang sa pagpapanday. Pagkatapos ng lahat, hindi lang siya isang battle armor master, isa na rin siyang mahusay na mecha master ngayon. Fair na, saka tayo pumunta sa diskusyon, hindi ako naniniwala. Katatapos mo lang ng body penetration, at ang lakas ng katawan mo ay mas malakas kaysa sa akin. Si Sima ay hindi kumbinsido. Noong lumahok sila sa Star Battle Net Federation Challenge, nasa parehong level pa rin sila ni Tang Wulan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, ang bilis ng pagpapabuti ni Tang Wulan ay talagang nakakatakot. Sa one-on-one na sitwasyon, sila ni Sima Jinchi ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon, kaya paanong hindi sila ma-depress.
Ngunit silang tatlo ay magkasamang naglaro laban sa isa't isa, na malaking tulong sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at pag-unawa sa sarili. Ang isang rung ay matagumpay na nakapasok sa antas ng titled Daoluo sa 9 rings, at ang kanyang lakas ay tumaas. Bagamat hindi pa nakakagawa ng breakthrough si Sima Jinchi, marami na siyang naipon na buhok. Sa ilalim ng pagpapasigla ng Golden Dragon Spear, nadagdagan ang kapangyarihan ng Dragon Slashing Sword. Lalo na, siya at ang mga kasanayan sa Martial Soul Fusion ni Tang Wulan ay talagang nakumpirma na kumpleto na. Gaano man kalungkot, kinailangan ni Sima Jinchi na kurutin ang kanyang ilong upang makilala ito. Sa punong tanggapan ng Blacksmiths Association, mayroong isang malaking martial arts field sa ilalim ng lupa, na ginagamit upang subukan ang iba't ibang armas, pangunahin ang armor ng labanan. Ibinigay ni Zhenhua kay Tang Wulan ang pinakamataas na awtoridad ng larangan ng martial arts, at ang mga pasilidad ng pagtatanggol dito ay mas malakas kaysa sa mga nasa Star Battle. Net. Sapat na para makayanan ang banggaan ng may titulong Daoluo level powerhouse, syempre, ang free character battle armor din ang limitasyon. Nang dumating sina Tang Wulan at Arong sa martial arts arena, si Sima Jinchi, ang marahas na Windsword Demon, ay naroon na, nakaupo na naka-cross-legged sa sulok, kasama ang Dragon Sword sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang 8 spirit ring ay gumagalaw pataas at pababa. Inilabas ang nagbabadyang liwanag. Sa ilalim ng induction ni Chi, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Tang Wulan at Arong, at biglang tumigil sa pag-inom. Tang Wulan, sunduin mo ako. Sa sinabi niya, biglang lumakas ang hininga niya. Ang napakalaking momentum na iyon na parang unos na umuulan ay naging malaking itim na dragon sa likuran niya. Ang itim na dragon ay nag-uunat ng kanyang mga ngipin at sumasayaw ng kanyang mga kuko, at ang kanyang mga mata na pulang dugo ay puno ng mabisyo at nakakatakot na aura. Ang dragon ay mukhang 10 metro lamang ang haba, ngunit ito ay parang 100 metro ang haba, at ang malakas na pagbabago-bago ng madilim na elemento ay gumagawa ng buong pagganap. Lumamlam ang ilaw sa field. Sa sandaling ito, ang dragon slashing knife ni Sima Jinchi na nakapatong sa kanyang mga tuhod ay biglang tumunog, at ang dragon slashing knife ay umindayog, at imposibleng makita kung aling spirit ring sa itaas ang nagniningning. Ang malaking itim na dragon ay biglang bumigkas ng malungkot na sigaw, tulad ng isang dagat ng mga ilog. Sa pangkalahatan, ihalo sa Dragon Blade. Ang Dragon Slashing Sword ay halatang ganoon kalaki pa rin, ngunit ang kadiliman ng liwanag ng espada, na kasing dilim ng usok, ay biglang umakyat, na parang binubuksan ang mundo. Ang hangarin ng espada ay nakadikit sa kaluluwa ng espada, na parabang ito ay nabuhay muli, at ang kislap ng espada ay kumikislap, na parang nabuksan nito ang mundo, bumunot ng 100 metrong espada sa hangin, at lumipad diretso sa Tang Wulan. Matagal nang tumalon si Dali King Arong sa malayo, isang eksenang tulad ngayon, hindi ko alam kung ilang beses na itong naulit sa mga araw na ito. Matapos hawakan ng Dragon Slashing Sword ni Sima Jinchi ang Russian Golden Dragon Spear ni Tang Wulan, masasabing nakagawa ito ng malaking pag-unlad at napakabilis na umunlad. Siya ay bumuti halos araw-araw, ngunit ang kanyang Dragon Sword at ang ginintoang Dragon Spear ni Tang Wulan ay naramdamang palapit ng palapit. Nahaharap sa kakilakilabot na liwanag ng Dragon Slashing Sword, na nakabalot sa kapangyarihan ng isang dragon, hindi natakot si Tang Wulan dito. Ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay lumitaw ng marahas, na parabang siya ay naging isang gintong dragon. Ang epekto na nabuo ng pagsasanib ng Golden Dragon na dagandong at ang prestihiyo ng dragon ay agad na nadobol ang 100 metrong liwanag ng espada. Kaagad pagkatapos, isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa langit, kumikislap na parang bahaghari, kumikislap palayo tulad ng isang dragon. Sa isang iglap, libu-libong makikinang na gininto ang ilaw ang nagsanib sa isa, at ang jet black blade light ay namuo papasok at marahas na bumangga sa golden spear light. Nagkaroon ng malutong na ding. Ang nakakabinging pag-awit ng dragon ay nagdulot ng malakas na unos ng enerhiya na sumambulat sa lugar ng martial arts. Ang itinuro ni Chenfo ay matagal nang ginagamit ng pang-akit ni Tang Wulan. Sa simula, nang matapos ang Stardow Battle, naunawaan na ni Tang Wulan ang mood ng kaluluwa ng isang baril. Sinamahan ng maraming powerhouse sa Abyssal Plain, na may basbas ng eroplano ng Daoluo Continent, taglay na niya ang espiritu ng baril, at ito ang tanging paraan upang lumikha ng daan ng hari at maglaan ng dalawang mahusay na kasanayan. Matapos ang ilang buwang pakikipag-usap kina Arong at Sima Jinchi, naging napakalalim ng kanyang pagiging mamerkahan, at naging realidad ang diwa ng baril. Itinuro pa ni Chen Fu na parang daliri ng isang braso, kahit na ang momentum ay hindi kasing takot gaya ng itinuro sa kanya ni Old Tang na maaari itong tumagos sa kawalan, ngunit tiyak na maituturing itong isang tunay na pangunawa. Ang gintong liwanag ay tumagos sa itim na liwanag ng espada. Ang Dragon Slashing Blade ay sumambulat na may patuloy na paghiging, at ang itim na dragon na isinama sa katawan ng talam ay direktang inalog ng Spear Spirit na itinuro ni Chen Fu at malapit nang humiwalay sa Dragon Slashing Blade. Sa sandaling ito, biglang, ang kulay dugo ng mga mata ng itim na dragon ay biglang naging ginto, at ang hininga ng Dragon Slashing Sword ay nagbago din ng husto sa isang iglap. Ang artifact na orihinal na puno ng dugo at puot ay biglang naging kalmado.
Ang orihinal na puot ay gumuho sa isang iglap, at napalitan ng hindi maipaliwanag na kamahalan. Sabay na niyugyug ni Tang Wulan at Sima Jinchi ang kanilang mga katawan. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay bumigkas ng malakas at masayang ugong, at ito ay talagang naging gintong dragon, na umaaligid sa dragon sword na tumigil sa hangin. Sa ibabaw ng dragon slashing sword, ang lahat ng sinag ng liwanag ay biglang nabasag, na naging isang nakasisilaw na gininto ang kinang, na tumataas sa kalangitan. Ang talam ay muling lumaki, at isang kakaibang eksena ang lumitaw sa gitna ng Tang Wulan at Sima Jinchi. Ito ay isang higanteng dragon, na may 9 na kulay na halos naglalabas ng buong katawan nito. Ang hininga ng patuloy na presyon ay nagpakawala kina Tang Wulan at Sima Jinchi. Si Sima Jinchi ay sumamba sa lupa halos kaagad, ngunit si Tang Wulan ay nakatayo pa rin doon. Bilang karagdagan sa napakalaking pressure, naramdaman din niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Gamitin ang aking sungay para paikutin ang talam ng pagpapatupad ng batas. Putulin ang lahat ng masasamang dragon at putulin ang lahat ng kawalang katarungan. Ang espada ng angkan ng dragon, na natapos ng maaga ngayon, ay dapat na maging sakripisyo ng langit at lupa, at ang mundo ay mabubuksan. Ang 9 na kulay na dragon ay biglang lumiit at naging isang taong nakasuot ng 9 na kulay na damit, ngunit hindi makita ang kanyang hitsura. Ang gintong espada ay nahulog sa kanyang palad at nalaslas sa langit. Isang gintong liwanag ang sumikat sa langit, at sa isang iglap, ang langit ay nahati sa dalawa, kalahati ng araw, buwan at mga bituin, at kalahati ng langit ay mapurol. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga dragon ang umalangaw sa buong mundo, na parang libu-libong dragon ang sumasamba ng may paggalang. Ang mga sungay ng dragon ay naging isang tibak, ang pinagmulan ng batas. Sumuko si Wanlong. Dragon God, masyado kang mayabang. Slash the sky, pero gusto mong basagin ang God Realm. Isang matinis na boses ang biglang umalangaw mula sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos, isang madilim na berdeng ilaw at anino ang lumitaw sa kawalan, hindi kalayuan sa GK figure. Matalas ang boses at parang hindi komportable. Ito ang negosyo ng aking Dragon Clan, ano ang gagawin sa iyo? Malamig na sabi ng Dragon God. Tumikim ang madilim na berdeng ilaw at anino, bagaman ikaw ang Panginoon ng angkan ng dragon, ikaw din ang Panginoon ng mga hayop sa God Realm. Lumilikha ka ng sarili mong artifact, at ang mga sungay ng dragon ay maaaring tumubo muli. Pagkatapos ng maraming God Realm, gusto mong baligtarin ang God Realm. Pinadala ako ng komite dito para lang bigyan ka ng babala tungkol sa pagpigil. Tumawa ang Diyos ng Dragon, ako ang Panginoon ng mga hayop, ang hari ng mga sagradong hayop, ano ka ba, ang lakas ng loob mong ituro ang iyong mga daliri sa akin. Kung may anumang utos ang komite, natural na makikipag-ayos sa akin ang mga Diyos at hari, saan naman ang junior mo? May hiyawan sa harap ng upuan. Kung hindi mo ihahain ang aking dugong kutsilyo, ikaw ay hindi aalis. Bold, Dragon God, huwag mong pagsisihan ito. Nandito ako sa ngalan ng God Realm Committee. Parang galit ang dark green figure. Joke. Kailan hihilingin ng God Realm Committee sa mga sumusunod na Diyos na Sir-on ako? Kailan hindi ang Diyos na hari ang makipag-usap sa akin ng personal? Ang paninirang puri ng mga Diyos at ang aking mga Diyos na hayop ay palaging magkakasamang nabubuhay ng mapayapa, at ang iyong maliit na yaksha ay pagkakataon na mag-provoke dito. Umalis ka na. Sumigaw ang Dragon God, at ang madilim na berdeng ilaw at anino ay tila nakaranas ng hindi mapaglabanan na nakakatakot na puwersa, at agad na naging berdeng ilaw upang makatakas. Pagkatapos ay itinaas ng Dragon God ang gintong espada sa kanyang kamay, lahat ng kasamaan, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng pagtataksil ay puputulan. Agad na lumaki ang figure ni Jikai, na parang ang langit ay konektado sa lupa, at ang gininto ang higanteng kutsilyo sa kanyang kamay ay mas maliwanag, na nagbabago sa walang katapusang kinang. Gulat na tiningnan ni Tang Wulan ang eksenang ito. Walang alinlangan na ito ang dapat na sekreto ng Dragon Clan, at ito rin ay larawan ng eksena noong natapos ang Dragon Slashing Sword. Nang sa wakas ay suportado ng 9 na kulay na figure ang mundo, biglang napagtanto ni Tang Wulan na nakikita niya ng malinaw ang mga mata ng iba. Ang mga mata ng Dragon God ay kasing linaw ng tubig, walang anumang mga dumi, naglalaman ng 9 na kulay na banal na liwanag, lahat-lahat. Napakalakas, napakalakas. Tila binigyan siya ng matalim na tingin ng Dragon God, at ang lahat ng liwanag at anino ay biglang naglaho, ganap na naghalo sa gintong higanteng kutsilyo. Sa sandaling ito, si Sima Jinchi, na masunurin sa lupa, ay biglang itinaas ang itaas na bahagi ng katawan at umungol sa langit. Ang gininto ang liwanag ay biglang bumaril mula sa kanyang katawan, at ang maliwanag na liwanag ay tumagos sa kanyang balat at 7 mga butas, at ang kanyang buong katawan ay tila naghiwa-hiwalay sa sandaling ito. Ang balat ay patuloy na nalalagas, at ang mga damit ay naging pulbos. Mayroon lamang isang katawan na ganap na ipinakita bilang makikinang na ginto. Sa susunod na sandali, ang gintong liwanag ay kumikislap, at ang kanyang buong katawan ay pumailanglang sa hangin. Sa kalagitnaan ng hangin, ang figure ng Dragon God ay nawala, at ang paningin ng Wanlong na sumasamba ay nawala din. Ang natitira ay ang pagsasanib ng gintong figure na tumataas sa langit at ang malaking gintong tibak ng dragon.
Ang kalangitan sa buong larangan ng martial arts ay kasing liwanag ng isang gintong araw na biglang lumitaw. Sa ilalim ng ningning ng gininto ang liwanag, malinaw din na nararamdaman ni Tang Wulan na tila may kung ano pa sa kanyang katawan. Ang sibat ng gintong dragon ay patuloy na umuugong sa panginginig, na parang umiiyak sa kalungkutan, at parang nagsasaya. Pinalaki din ng masalimuot na emosyon ang mood ni Tang Wulan. Biglang nagkaroon ng liwanag sa kanyang puso. Sa simula, ang labanan sa pagitan ng mga Diyos ng dragon at mga Diyos ng mga Diyos at hayop ay malamang na hindi kasing simple ng inaakala. Posibleng may nangyaring hindi alam. Kung hindi, bakit magiging tama ang sagradong hayop sa buong God Realm? Upang ang mga gawa-gawang hayop ay ganap na nawala pagkatapos. Gaano karaming mga sikreto ang mayroon dito? Ang isang room ay mukhang tulala. Iba ang nakita niya sa nakita ni Tang Wulan. Hindi niya nakita ang eksena kung saan nagpakita ang Dragon God. Ang nakita niya ay pagkatapos lamang mabangga ni Tang Wulan si Sima Jinchi. Ang maliwanag na gininto ang liwanag ay sumabog, at ang Dragon Slashing Sword ay naging mas malaki sa hangin, at pagkatapos ay ang katawan ni Sima Jinchi ay itinulak palabas ng gininto ang liwanag, naging isang gintong lalaki at umakyat sa kalangitan, na pinagsama sa Dragon Slashing Sword. Walang alinlangan, ito ay tanda ng isang tagumpay. Gayunpaman, hindi pa siya nakarinig ng sinumang Panginoon ng kaluluwa na magkakaroon ng ganoong sitwasyon kapag lumalabas. Pakiramdam ko ay isinakripisyo ni Sima Jinchi ang kanyang sarili para kumpletuhin ang Dragon Sword. Sa dilim, iba rin ang damdamin ni Tang Wulan. Ang koneksyon sa pagitan niya at ng Dragon Slashing Sword ay naging malinaw na mas malakas, at hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Ngunit ang Dragon Slashing Sword ay tila naging bahagi ng sarili nito sa sandaling ito. Ang gintong liwanag ay nanatili sa hangin sa loob ng 10 minuto, at ang mga pattern ng dragon sa ibabaw ng malaking Dragon Slashing Sword ay nagtagpo, naging isang gintong liwanag, at bumagsak sa lupa. Nagtagpo ang gininto ang liwanag, at ang Dragon Slashing Sword ay bahagyang pumihit, muling nagbagong anyo ng tao. Nang makita ang hitsura ng figurang ito, ang mga mag-aaral nina Tang Wulan at Airong ay hindi napigil ang lumiit. Ito, Sima Jinchi pa rin ba ito? Matangkad at matatag ang figure. Nakatayo doon, parang ubod ng langit at lupa. Kung ikukumpara sa naunang Sima Jinchi, siya ay tila isang binatilyo, siya ay mukhang mga 30 taong gulang lamang. Ang kanyang tansong balat ay may malabong gininto ang liwanag na kumikislap, at isang mahabang gininto ang buhok na nakasabit sa gilid ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mukha ay tila mapusok nang dumating siya sa paaralan, at ang kanyang mga mata ay naging mga vertical pupil na hindi alam kung kailan. Puno ng lakas at kagandahan ang mga kalamnan ng kanyang katawan, at ang kanyang aura ay pigil, hindi na kasing talas ng kutsilyo gaya ng dati. Siyam na singsing ng espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng mga paa, umiikot pabalik-balik sa paligid ng katawan. Kabilang sa mga ito, ang pinakakapansin-pansin ay ang ika-9 na singsing ng espiritu. Isa itong gintong singsing na espiritu, at sa harap nito, ang iba pang 8 singsing na espiritu ay natabunan lahat, na parabang sila ay pal-ara lamang nito. Pupunta ako, Sima, naging gwapo ka. Ano ang sitwasyon? Makakagawa ka ba ng ganoong breakthrough? Hindi napigil ang sabihin ni Airong na may halong selos. Hindi sinagot ni Sima Jinchi ang kanyang tanong. Itinaas lang niya ang kanyang ulo para tingnan si Tang Wulan. May masalimuot na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang segundo, gumawa siya ng ilang hakbang pasulong at lumapit kay Tang Wulan. Sa harap niya, lumuhad siya sa isang tuhod at magalang na sinabi, Guru. Nagulat si Tang Wulan, at nagmamadaling tumabi, Brother Sima, ano ang ginagawa mo? Si Sima Jinchi is such a proud person that he called himself so, what is the situation? Magalang na sinabi ni Sima Jinchi, Panginoon, hindi mo kailangang umiwas. Maari akong dumating sa mundong ito, na orihinal na ibinigay mo. Sa hinaharap, ako ang magiging espada mo sa iyong palad, at papatayin ko ang lahat ng kawalang katarungan, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasamaan at lahat ng bagay sa mundo. Mali. Medyo nalito si Tang Wulan, ngunit bahagyang naramdaman na ito ay tila nauugnay sa mga lihim ng Dragon Clan na nakita niya noon. Hindi kailanman tatawagan ni Sima Jinchi ang kanyang sarili na Panginoon ng walang target. Ngunit walang duda na ngayon ay nakalusot na siya sa Nine Rings Cultivation Base, at isa siyang makapangyarihang title Daoluo. Kahit nasa parehong antas, ito ay tiyak na ang nangungunang pag-iral. Nang mahulog ang magic knife, sa kumpiyansa ni Tang Wulan, naramdaman din niya na hindi na siya ang kalaban ni Sima Jinchi. Hey! You call my junior apprentice brother, tapos ako ang senior apprentice brother mo. Please call me the apprentice brother. Ngumiti si Airong at tumabi. Tumayo si Sima Jinchi at sinulyapan siya, umalis ka. Why, breakthrough is great. Ibaba ang tingin sa mga tao. Halika, timbangin ko, ano ang kakayahan mo pagkatapos ng tagumpay na ito. Tumawa si Airong, itinaas ang kamay at binutukan si Sima Jinchi. Sanay na silang dalawa na mag-away, at palagi silang hindi kontento sa isa't isa. Matapos masira ni Airong ang ika-9 na singsing, ang kanyang lakas ay palaging nananaig kay Sima Jinchi. Ngayong nakalusot na siya sa 9th ring, paanong hindi niya makikita si Lai Xingxi?
Kumikislap ang figure ni Sima Jinchi, bumagsak ang kanyang mga balikat, at napasandal siya kay Airong. Nang saglit na bumangga ang kamao ni Airong sa kanyang balikat, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na parabang hindi tao ang kanyang tinamaan, kundi isang talim. Ang likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect ay sumabog, at biglang tumaas ang kamao ni Airong. Sa isang boom, ang dalawang figure ay mabilis na naghiwalay at umatras na parang kidlat. Walang nagsamantala. Okay, halika ulit. Sa pagsibol ng labanan, huminga ng malalim si Airong, at agad na namamaga ang kanyang katawan. Sa ilang paghinga lang, naging buong 10 metro na ang taas niya. Lumitaw ang metal na kinang sa malaking kalbo na ulo, at 9 na singsing ng espiritu ang lumipad. Ang magulong pintig ng puso ay dumagundong, nanginginig ang dugo, at direktang ginamit ang pangalawang paggising ng espiritu ng pangunahing katawan. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa mga patayong pupils ni Sima Jinchi, at humakbang siya pasulong. May 9 na dragon na mahinang kumukutitap sa likuran niya. Ang malaking gininto ang mahabang espada ay ipinanganak, na 5 beses na mas malaki kaysa sa nakaraang dragon sword. Yamakap siya at tinadtad ng 2 kamay. Keng! Sa gitna ng marahas na dagandong, ang buong katawan ni Airong ay kumikinang ng gintong liwanag, at siya ay talagang nasaksak. Ngunit napailing na lang si Sima Jinchi at napaatras ng 2 hakbang. Magandang espada, halika muli. Sumigaw si Airong, at sa sumunod na sandali, lumipad pabalik ang tao na parang bola ng kanyan. Tumabi na si Tang Wulan sa mga oras na ito, pinagmamasdan silang dalawa na nagbabanggaan sa isa't isa, nag-iisip. Si Sima Jinchi, na nakalusot sa antas ng 9th ring, ay mas malakas kaysa dati. Sa parehong edad, si Sima Jinchi ay medyo mas matanda sa kanya at kay Airong. Isa pa, matanda na siya at mukhang nasa edad 40. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpabata sa tao, ngunit iba rin ang pakiramdam ng buong tao. Lalo na sa kanya, parang may natitira pang bakas ng maladragon na aura. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba kay Tang Wulan. Dahil sa pamamagitan ng hiningang ito, malinaw niyang naramdaman na sila ni Sima Jinchi ay pinagdugtong ng dugo, na parabang ang kabilang partido ay bahagi ng kanyang katawan. Bukod dito, hindi ito ang uri ng pagpapalagayang loob na maaaring lumitaw sa pagitan ng mga tao, ano ang pakiramdam na higit na katulad ng pakiramdam sa pagitan mo at ng Golden Dragon Spear. Walang alinlangan, ang pakiramdam na ito ay medyo kakaiba, ngunit ito ay totoo. Masyadong makapangyarihan ang Dragon Slashing Sword ni Sima Jinchi, malinaw na isa itong Master of the Sword Soul, at nahawakan pa ang mas mataas na antas ng kaharian. Kung ikukumpara sa kanya, talagang nahulog ang head-on collision ni Airong. Ngunit mayroon din siyang mga pakinabang. Sa kapangyarihan ng likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng ontolohiya, siya ay halos nagtataglay ng isang walang kamatayang katawan, at ang kanyang katawan ay malakas, na nagbibigay daan sa kanya upang lumaban ng mas matagal. Paulit-ulit na binasag ni Sima Jinchi si Airong, ngunit paulit-ulit na sumugod si Airong. Sa kabuuan, pantay pa rin ang tugma ng dalawa. Siyempre, ito ay noong hindi nila gaanong ginagamit ang kanilang mga kakayahan sa kaluluwa. Sa katunayan, ang labis na ikinakuryos ni Tang Wulan ay kung ano ang naging papel ng ika-9 na singsing ng espiritu ni Sima Jinchi, ang gininto ang pag-iral. Narinig na niya ang tungkol sa gintong singsing ng espiritu, ngunit tila kumakatawan ito sa milyon-milyong taon ng pag-iral. At ang spirit ring ni Sima Jinchi ay halatang hindi nakuha ng pangangaso ng mga spirit beast, tila ang Dragon Slashing Sword mismo ang nagdala sa kanya, kung gayon, gaano kalakas ang spirit ring na ito. Kung ito ay talagang nasa antas ng million years, kung gayon, natatakot ako na hanggat pinapagana niya ang kanyang mga kakayahan sa espiritu, si Airong ay mahirap labanan. Gusto rin ni Tang Wulan na makita kung ano ang gamit ng kanyang gintong singsing na espiritu. Ngunit nag-away silang dalawa ng mahabang panahon, at hindi nila nakita si Sima Jinchi na hinihimok ang kanilang mga kakayahan sa kaluluwa, lalo na ang mga kakayahan ng huling kaluluwa. Huwag na kayong mag-away, lumakas talaga kayo, hindi masama, at sa wakas ay magkakaroon na kayo ng kalaban sa hinaharap. Haha, junior brother, ngayon gusto mo kaming talunin, natatakot ako na hindi ito magiging madali. Isang rung ang tumalon mula sa bilog. Shout out! Dahil bihira ang tinatawag na mga kalaban, ang antas ng paglilinang ni Sima Jinchi ay napabuti, para sa kanya ay masaya lamang. Binawi rin ni Sima Jinchi ang Dragon Slashing Sword, medyo mababa ang mood niya, parang may iniisip, kahit medyo absent-minded. Kuya Sima, gusto kitang makausap mag-isa. Sabi ni Tang Wulan kay Sima Jinchi. Obviously, hindi pa nakita ni Airong ang eksena ng Dragon God ngayon, kung hindi, base sa karakter niya, imposibleng hindi magtanong. Dahil ang sarili lang at si Sima Jinchi ang nakakita nito, kailangan ba natin itong pag-usapan? Nang sa wakas ay pinagsama ang Dragon Blade, malinaw na naramdaman ni Sima Jinchi ang isang bagay, at iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang saloobin sa kalaunan. Labis na curious si Tang Wulan sa kanyang naramdaman. Mabuti. Pumayag naman si Sima Jinchi. Anong sitwasyon yung dalawa? Little junior brother, hindi mo siya makikitang magiging gwapo, kaya mapapayuko ka. Hahaha.
Sinaman siya ng tingin ni Sima Jinchi, isara mo ang mabahong bibig mo, walang magtuturing sa iyo na pipi kung hindi ka magsasalita. Tumawa ang isang rung at sinabing, halika, ikaw, hindi ko ba nakikitang nalulumbay ka? Magsalita ka, mauna na ako. Kung tutuusin, napakasungit niyang tingnan, pero sa totoo lang, bastos siya. Manipis. Hindi na ako nagtanong pa, naglakad na ako paalis. Tanging sina Tang Wulan at Sima Jinchi lamang ang nanatili sa martial arts venue. Kuya Sima, dapat ngayon mo lang nakita ang Dragon God. Bakit mo ako tatawaging Lord? Tanong ni Tang Wulan. Ang mga mata ni Sima Jinchi ay halatang medyo komplikado, tumingin siya kay Tang Wulan, pagkatapos ay sa kanyang sarili, at bumantong hininga. Dahil ikaw ang aking Panginoon. Sa puntong ito, ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang magpakita ng mapait na lasa. Saglit na natigilan si Tang Wulan, medyo hindi ko maintindihan. Mapait na ngumiti si Sima Jinchi, hindi ko rin maintindihan. Sa loob ng mahabang panahon, naisip ko na ako ay natatangi na pinagpala, kaya kong taglayin ang napakalakas na martial spirit gaya ng Dragon Slashing Sword, para makalikha ako ng sarili kong langit sa Soul Master World. May sikreto sa akin. Sa totoo lang, hindi pa ako nagsanib ng kahit na anong kaluluwa. Bawat isa sa mga kaluluwa ko ay nabasag ko sa buong kaluluwa ko. Sa tingin ko ako ay natatangi na pinagpala, ngunit hanggang ngayon, naiintindihan ko kung bakit ito. Pagkasabi nito, kumislap ang mga mata niya sa masalimuot na emosyon, iyan ay dahil hindi naman ako tao. Ha! Tumingin sa kanya si Tang Wulan ng may pagtataka, hindi ba ito tao? Ipinikit ni Sima Jinchi ang kanyang mga mata sa sakit, ang pagpapabuti sa kanyang paglilinang ay dapat na nagpasaya sa kanya, pagkatapos ng lahat, siya ay naipit ng napakatagal, masyadong mahaba, sa tuktok ng ikawalong singsing. Gayunpaman, nang siya ay talagang sumibak, pinagsisihan niya ito. Mas gugustuhin niyang maging dating Sima Jinchi, dahil kung ganoon, hindi man lang niya malalaman ang ilang bagay, o ang katotohanang hindi siya tao. Ngunit ngayon huli na para sabihin ang anumang bagay, sa wakas ay nakalusot siya, at pagkatapos ng pambihirang tagumpay, natural niyang alam ang lahat. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Tang Wulan, malamang na hindi na siya makakalusot sa buong buhay niya, at hindi siya makakalusot sa antas ng 9-ring title Daoluo. Ang pambihirang tagumpay ngayon ay higit pa sa isang pagkakataon, at ang pagkakataong ito ay dinala sa kanya ni Tang Wulan. Ako ang Dragon Blade. Mapait na sabi ni Sima Jinchi. Nalilitong sinabi ni Tang Wulan, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang Dragon Slasher. Sinabi ni Sima Jinchi, oo, hindi ako tao, ako ang Dragon Slashing Blade, o ako ang kaluluwa ng Dragon Slashing Sword. Ngayon mo lang nakita ang eksena. Ang Dragon Slashing Sword ay ginawa ng Dragon God na may sariling mga sungay. Ang mahiwagang sandata ng Dragon Clan ay ang Dragon Clan's Magic Knife, na siyang nagpapatupad ng Dragon Clan na magpipigil sa lahat ng Dragon Clan. Pagkatapos magkamali. Noong sumanib ako sa Dragon Slashing Sword, marami akong impormasyon sa aking isipan. Ang ideya ng Dragon God na manatili sa Dragon Slashing Sword ay naghatid ng impormasyong ito sa akin, at ito ang nagpaunawa sa akin ng maraming bagay. Ito rin ang lahat. Gusto kong sabihin sa iyo. Si Tang Wulan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, ang kanyang puso ay puno ng pag-usisa, ano ang sinabi sa iyo ng Dragon God? Mataimtim na sinabi ni Sima Jinchi, ang God Realm ay kapansin-pansing nagbago. Pinangunahan ng Dragon God ang mga hayop at ang mga Diyos upang lumaban sa mga Diyos, at sa huli ay natalo at natalo. Ngunit hindi hanggang sa huling sandali na napagtanto ng Dragon God na siya ay sinulsulan ng kontrabida. Ang Dragon God ay orihinal na hari ng lahat ng mga Diyos at mga hayop. Ang 5 Diyos ng komite ng mga Diyos na namamahala sa mga Diyos ay hindi maihahambing sa kanya. Ngunit dahil mismo sa sarili niyang lakas kaya ang Dragon God ay may sariling pagmamataas. Nang maglaon, na-provoke at na-frame ng mga kontrabida, pinangunahan ng Dragon God ang mga halimaw at ang mga Diyos ng mga Diyos upang labanan ang isang labanan, na gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ang mga Diyos ng tao ay naninirang puri. Kung tutusin, ang bilang ay mas malaki at ang kabuuang lakas ay mas malakas. Sa wakas, siya ay natanto ang lahat ng Diyos na ang dragon ay nahulog bago nahulog ang lahat. Diyos, kahit na bumagsak siya, hindi siya ganap na mamamatay. Ang kanyang kapangyarihan ay nahahati sa pagkatapos ng 2 bahagi, siya ay naging Golden Dragon King at ang Silver Dragon King sa oras na iyon, siya ay nagsisisi na, dahil sa kanyang labis na pagmamataas. Ito ay nagdulot ng isang digmaan na hindi dapat naganap, at kahit na humantong sa paghina at pagkamatay ng linya ng mga hayop at ang Dragon na clan, na kanyang dinala sa kanyang huling salita kontinente. Matapos matulog ng maraming taon, ang kapangyarihan ng sword mismo ay nagsimulang gumising pagkatapos ng kanyang hininga na lumitaw sa kontinente ng Daoluo, ang Dragon Clan Sword ay nagsimulang gumising, at sa wakas ay naging isang ulila, ang taong iyon ay ako. Matapos pakinggan ang mga salita ni Sima Jinchi, maraming kaisipan ang lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Ang hininga ng Diyos ng Dragon, ako kaya. Nagpatuloy si Sima Jinchi, ako ay inampon ng aking mga magulang na nagampon. Noong ako ay 6 na taong gulang, ginaisen ko ang espiritu ng Dragon Slashing Sword. Ipinanganak ako na may buong kapangyarihan ng kaluluwa.
Mabilis akong nakatanggap ng atensyon, at pagkatapos ay naging maayos upang mapabuti ang aking cultivation base, umaasa sa makapangyarihang dragon slashing blade. Isang espada at martial soul, na malampasan ang mga tinik at kaluluwa. Hindi ko kailangan ng mga ito ng mga tinik at kaluluwa. Hanggat ang aking cultivation base ay lumalampas, ang aking mga kakayahan sa kaluluwa ay magiging natural na ito ang aking pinakamalaking kalamangan. Hanggang sa umabot ang aking espiritong kapangyarihan sa antas ng 80, hindi ako maaaring magpatuloy sa pagunlad. Sa oras na iyon, sumali ako sa Southern Legion, at patuloy akong naghahanap ng mga tao upang matuto mula sa isa't isa, sinusubukan kong maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang aking sarili sa labanan. Ngunit, ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay napabuti, ngunit ang antas ng pagtatanim ng lupain ay hindi pa nababago. Hanggang sa, nakilala kita. Kahit na ang lahat ng sinabi ni Sima Jinchi ay hindi kapanipaniwala, pinaniwalaan pa rin ito ni Tang Wulan. Katulad ng bloodline ng Golden Dragon King na lumitaw sa sarili niyang katawan, ano ang imposible para kay Sima Jinchi na mabago ng Dragon Blade? Ngayon sa wakas ay nakalusot ako, ngunit ayaw ko talaga ng ganitong pambihirang tagumpay. Dahil pagkatapos ng tagumpay, napagtanto ko na ako lang pala talaga ang kaluluwa ng espada na ipinanganak ng Dragon Clan Sword. Ito ay dahil talaga sa Dragon God Breath na taglay mo. Upang mapagbuti ko ang aking paglilinang at malaman ang lahat ng ito kapag nalagpasan ko ang pinamagatang Daoluo ang aking kaharian, kaya't ikaw ang aking dragon. Pagputol ng dragon. Sa huli, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Sima Jinchi, hindi napigilan ng damdamin ng buong tao na maging mababa. Siya ay binago ng sungay ng dragon, tulad ng gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan at ang mga tadyang ng gintong Dragon King. Lahat sila ay mga banal na kasangkapan. Siya ay nagtataglay ng karunungan at nag-transform sa isang tao. Ngunit nasanay na siya sa kanyang pagkatao, at umaasa na siya ay isang tunay na tao. Pero ngayon parang imposible na ang lahat ng ito, hindi na siya tao, isa na lang siyang sword soul. At nariyan ang kaluluwa ng espada ng Master. Kuya Sima, hindi ko alam kung paano kita hikayatin sa mga oras na ito. Pero ang dapat kong sabihin sa iyo ay marami rin akong problema. Napaka-open mo at tapat, at wala akong itinatago. Si Tang Wulan ay taos puso. Nakatingin kay Sima Jinchi. Sa ilalim ng mga turo ng mga matandang demonyo sa Devil's Island, alam na alam niya kung anong uri ng mga tao ang dapat niyang harapin sa isa't isa. Tila nasira ni Sima Jinchi ang kanyang cultivation sa oras na ito, ngunit dahil alam niyang hindi siya tao, ngunit ang soul of the Dragon Blade and Blade, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Kapag ang pakiramdam na ito ay nagpatuloy, kung gayon, ito ay malamang gagawin siyang mahulog sa isang labangan. Sa harap ni Sima Jinchi, naawa din si Tang Wulan sa kaparehong sakit. Kung paanong ang kapalaran ni Sima Jinchi ay palaging kinokontrol ng Dragon Slashing Sword, bakit ang kanyang kapalaran ay malapit na nauugnay sa kanyang sariling Golden Dragon King bloodline? Kung walang bloodline ng Golden Dragon King, hindi niya magkakaroon ng kasalukuyang lakas, at mas mababa pa sa kanya ang kasalukuyang lakas. Ngunit sa parehong paraan, ang bloodline ng Golden Dragon King ay nagdala din sa kanya ng labis na responsibilidad at panganib. Tumingin si Sima Jinchi kay Tang Wulan na may kaina-hinala. Curious din siya tungkol kay Tang Wulan. Posible kayang ang taong ito ay ang reincarnation ng Dragon God. Nakita ni Tang Wulan ang pag-iisip sa kanyang puso at marahang umiling, sinabing, una sa lahat, hindi ako ang reinkarnasyon ng Dragon God, ni ang Dragon God. Dapat talagang patay na ang Dragon God, kahit ako nakita ko na ang kanyang mga buto noon. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi mapigilan ni Tang Wulan na alalahanin ang lahat ng nakita niya sa Dragon Valley. Nang maglaon, bagamat nawala ang katawan ng Dragon God, sigurado siya na ang Dragon Clan Cemetery ay marahil kung saan huling namatay ang Dragon God. Ordinaryong tao lang ako, pero hindi katulad mo, may nanay at tatay ako, at hindi ako ulila. Bata pa lang ako, napaka-ordinaryo ko. Noong gisingin ko ang isang martial soul sa edad na 6, isa lang akong waste martial arts soul. That's all for Lan Yingkou. That time, I really thought that I could not become the soul master of my dreams. Ng espiritu, mayroon akong kaluluwang kapangyarihan sa aking katawan. Noong panahong iyon, kahit ang aking mga magulang ay nag-iisip na hindi ko matahak ang landas ng isang soul master, ngunit determinado pa rin akong subukan ito. Nagsimula akong mag-aral ng forging noong ako ay 6 na taong gulang. Nakalulungkot sabihin na ang tanging dahilan para sa pag-aaral ng forging ay, umaasa lang ako na kumita ng kaunti, at bilhin ang aking sarili ng pinakamurang soul spirit kapag ang aking soul power cultivation ay umabot sa ika-10 antas. Nang sabihin ni Tang Wulan ang ilang salitang ito, medyo nagbago din ang ekspresyon ni Sima Jinchi. Ang nakita niya ay isa lamang makapangyarihang Golden Dragon King, ang walang talo na Golden Dragon King sa Star Battle. Net Federation Challenge, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong nakaraan si Tang Wulan. Kung ikukumpara sa kanyang sarili, ang kanyang landas sa paglilinang ay tila mas mahirap. Naiisip mo ba? Nang sinubukan ko ang aking makakaya at nagtrabaho ng gusto araw-araw at sa wakas ay nakaipon ng sapat na pera, ang binili ko ay isang may depektong kaluluwa.
Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.